Magandang araw po sa lahat ng ating mga nakikinig at sumusubaybay. Isang napakalaking pagbati sa inyo. Ihanda ang inyong mga puso dahil ngayon sisimulan natin ang isang kwentong mapupuno ng kilig, tawa, kaunting kirot at mga tagpong hindi nyo malilimutan. Kapit lang! Kung may bansang parangal para sa mga taong may pinakamataas na antas ng marupok syndrome, walang dudang si Clarissa Dominic Sterling na ang mag-uuwi ng grand prize. Si Clarissa ay isang senior marketing analyst sa Aurelius Global Holdings, isang dambuhalang kumpanya na pagmamayari na isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, sa pagpapatakbo ng mga numero at paggawa ng mga business strategy, pagdating sa pag-ibig, automatic, nagiging single digit ang IQ niya, partikular na kay Vance Montgomery. Si Vance ay kanyang kababata, anak to na isa sa mga board of directors ng kumpanya. Gwapo, sobra. Ang panga nito tila inukit na mga anghel at ang mga mata naman nito kulay tsokolate na kaya magpatunaw ng kahit sinong babaeng tumitig ng matagal. Magkatrabaho sila sa isang departamento at sa loob ng halos 5 taon, si Clarissa ay palihim na nagmamahal dito. Para siyang anino na nakasunod, laging handang tumulong, laging nakangiti, pero laging tikom ang bibig pagdating sa totoong nararamdaman. Clarissa, naitabi mo ba yung Q4 projection reports natin? Kailangan daw ni Vance para sa meeting mamaya. Tanong ng kanyang katrabaho at matalik na kaibigan na si Chloe. Oo, nandun sa ibabaw ng desk niya. Nilagyan ko na rin ng sticky note kung alin mga pages ang may critical data para di na siya mahirapan. Sagot ni Clarissa habang ang mga mata nakawala na naman sa kawalan. Nakatitig sa glass door ng opisina ni Vance. Hay nako, Clarissa Dominic, kung binabayaran ng pagiging dakilang taga-salo taga-alaga, bilinaryo ka na rin sana katulad nila. Biro ni Chloe habang umiiling. Bakit kasi hindi mo pa aminin? Single siya, single ka. Bagay kayo plus magkababata kayo. Nahihiya ako, Chloe eh. Baka kapag umamin ako magbagong lahat, mas okay ng ganito kahit papaano. Malapit ako sa kanya. Naging mabilis ang takbo ng mga araw at sumapit ang gabing pinakahintay ng buong kumpanya, ang annual corporate gala na sinunda ng isang exclusive na pagtitipon. Matapos sa isang formal at marangyang hapunan sa isang 5-star hotel, lumipat ang buong team sa Illumina Lounge, isang sikat, ultra-exclusive at napakamahal na club sa gitna ng syudad na tayong mga mayayaman at sikat lamang ang nakakapasok. Nagpareserba ang management ng isang malaking VIP room para sa buong team bago pumasok sa loob ng club. Saglit humiwalay si Clarissa para ayusin ang kanyang kasuotan. Suot niya ang isang simpleng emerald green na sleep dress na bumagay sa kanyang maputing balat. Pagliko niya sa isang medyo madilim na hallway malapit sa elevator, napatigil siya. Sa dulo ng pasilyo nakatayo si Vance, ngunit hindi ito nag-iisa. Kausap nito si Genevieve Fontanilla, ang head ng public relations at kilalang palaban at magandang heredera. Masinsinan silang nag-uusap. Bago pa man makatalikod si Clarissa para umiwas, nakita niya kung paano dahan-dahan hinawakan ni Vance ang bewang ni Genevieve. Hinilan nito ang babae pa itaas at sa ilalim ng malamlam na ilaw, hinalikan to ni Vance ng matamis at mariin sa mga labi. Pagkatapos ng halik, niyakap niya ito ng mahigpit. Parang may bumanat na PC sa loob ng dibdib ni Clarissa. Ang 5 taong pag-asa, ang mga pangarap na binuo niya sa tuwing iningitian siya ng binata, lahat yon nagkapira-piraso sa loob lamang ng isang segundo. May mahal na siyang iba at hindi kailanman magiging ako yon. Dinala ni Clarissa ang nagdurugaw niyang puso diretso sa bar counter ng club. Di na siya pumasok sa VIP room kung nasa ng mga trabaho niya. Umorder siya ng sunod-sunod na matatapang na inumin. Tequila, whiskey, cocktail, kahit ano na lang basta makalimot. Lumipas ang ilang oras, sobrang lasing na si Clarissa. Ang paningin niya sumasayaw na at ang paligid umiikot. Nagpasya siyang lumabas muna para pumunta sa restroom upang hilamusan ang mukha at baka sakaling mabawasan ang tama ng alak. Paglabas niya ng banyo, mas lalo siyang natumba ng kalasingan. Ang hallway ng VIP section ng Illumina Lounge ay kilala sa pagiging laberinto. Ang mga pinto ng bawat VIP room ay magkakapareho, gawa sa mamahaling mahogany wood na may golden handles. Idagdag pa ang mga laser lights at ang mga ilaw na pabago-bago at kindap ng kindap na sumasabay sa malakas na bass ng musika.
Asa na nga ba yung room namin? Room 302 ba yun o 308? Pulong niya sa sarili habang humahawak sa dingding para di matumba. Huminto siya sa harap ng isang pinto. Sa kanyang lumalabong paningin, pakiramdam niya ito ang kanyang silid. Pinihit niya ang hawakan. Swerte na hindi ito nakalock. Pumasok siya ngunit laking pagtataka niya dahil pagkasara ng pinto biglang tumahimik ang paligid. Ang kwartong yon soundproofed at napakalaki. Hindi to tulad ng typical na lounge room na may mga sofa at table. Sa gitna nito may isang king-size bed na may malalambot na unan na tila ba isang silid sa isang marangyang hotel para sa mga VIP na gustong magpahinga. Patay ang mga pangunahing ilaw. Tanging liwanag lang mula sa labas ng bintana na nagmumula sa mga city lights ang nagsisilbing tanglaw. Bakit? Bakit walang tao? At bakit may kama? Usal niya. Pero dahil sa bigat ng kanyang ulo at sa matinding kirot sa kanyang dibdib, dahil sa nakita kanina wala na siyang lakas mag-isip. Bahala na, matutulog lang ako saglit. Ang sakit ng puso ko, ang sakit ng ulo ko. Humiga si Clarissa sa malambot na kama, niyakap ang isang unan at ipinikit ang mga mata. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng silid. Isang matangkad at matipunong lalaki ang pumasok. Siya ay si Xander Blackstone. Si Xander galing din sa isang mabigat na business meeting sa kabilang section ng club at nakainom din ng marami. Bago siya pumasok sa kwarto, nagbayad siya sa management ng club para sa isang companion para sa gabing yon. Isang kalakaran na normal sa mga mayayamang kliyente na gustong magpalipas ng gabi ng may kasama. Pagpasok niya, nakita niya ang anino ng isang babaeng nakahiga sa kama. Dahil sa tama ng alak at sa dilim, otomatiko niyang iniisip na ito ang babaeng ipinadala para sa kanya. Dahan-dahan lumapit si Xander sa kama. Nababanaagan niya ang mukha ng dalaga dahil sa sinag ng buwan mula sa bintana. Kahit magulo ang buhok nito at medyo namumula ang mga pisngi dahil sa alak, di maikakaila ang angking ganda nito. Isang kagandahang natural, walang bahid ng kaplastikan. Naramdaman ni Clarissa ang paglubog ng kama. Minulat niya ang kanyang mga mata at doon nakita niya ang lalaki. Kahit madilim, kitang-kita niya ang matatalas na features ng mukha nito. Ang matangos na ilong, ang makakapal na kilay, at ang mga labi na tila ng aakit. Napakagwapo nito sa antas na hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya. Sino ka? Bulong ni Clarissa. Ang boses ay paos at halatang lasing. Hindi sumagot si Xander, sa halip isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng binata. Akala niya bahagi lang to ng akto ng babae. Inabot niya ang pisngi ni Clarissa at dahan-dahan hinaplos ito. Ang init ng palad ng lalaki ay tila ba nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Clarissa. Dahil sa kalasingan, sa galit at sa matinding pagnanais na makalimutan ang sakit dulot sa pagkakakita kay Vance at Genevieve, hindi lumaban si Clarissa. Nang itungo ni Xander ang ulo nito, paharalikan siya, sinalubong niya ito. Ang halik na iyon ay nagsimula ng mabagal, tila kinakapa ang bawat emosyon, hanggang sa naging marubdob at mapusok. Nawala ng lahat ng lohika. Sa gabing yon, sa loob ng maling silid na yon, may nangyari sa kanila. Hindi lang isang beses, kundi ilang beses nilang pinagsaluhan ang isang nagniningas na gabi na dinala sila sa rurok ng ligaya. Pinalubog sa pawis at sa init ng bawat yakap. Na magsimulang magkulay asul ang langit at pumasok ang kaunting liwanag ng madaling araw, bigla napabalikwas ng gising si Clarissa. Sakit ng ulong ilang sumalubong sa kanya, kasunod na isang malamig na hangin sa kanyang balat at doon niya na-realize wala na siyang suot na damit. Tumingin siya sa kanyang tabi, isang lalaki ang natutulog ng mahimbing. Ang muka nakaharap sa kanya sa liwanag ng madaling araw. Mas nakita niya kung gaano ka-perpekto ang mukha nito. Ang magulong buhok nito na bumagay sa mukha nito, ang mahahabang pilikmata at ang matikas na katawan na natatakpan ng mini-mis na kumot. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga tagpo kagabi, ang mga ungol, ang mga halik, ang bawat hawak. Diyos ko, anong nagawa ko? Saludo ng kanyang isip at takot. Dali-dali sa kabila ng umiikot niyang mundo, gumapang siya pababa ng kama. Hinanap niya ang kanyang damit sa sahig. Mabilis na isinuot ang emerald green dress. At kahit hindi na maayos pa, ang buhok ay dahan-dahang binuksan ng pinto at patakbong lumabas.
Sakto naman pagbaba niya sa main ng lounge ay nakita niya ang kanyang mga katrabaho kabilang na si Chloe na pababa na rin at nag-aayos ng damit. Inabot na pala sila ng alas 4 ng madaling araw doon dahil sa saya ng inuman. Clarissa, saan ka pa galing? Kanina ka pa namin hinahanap matapos mong mawala sa bar sa lubong ni Chloe. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Huminga ng malalim si Clarissa. Pilit na maging normal ang boses kahit ng puso niya ay para nang lalabas sa kanyang dibdib. Sumama kasi ang pakiramdam ko bigla. Naglagi ako sa CR at doon ako nagsuka dahil nga siguro sa dami ng nainom ko. Pasensya na kung pinag-alala ko pa talaga kayo. Hay, salamat naman at okay ka lang. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Tara na, mag-uwian ng lahat. Sagot ni Chloe habang inaalalayan siya. Lumipas pa ang araw na iyon. Pumasok pa rin si Clarissa sa trabaho nitong mga sumunod na linggo. Tuloy ang buhay pero hindi na siya ang dating Clarissa. Palagi siyang lutang. Sa tuwing ipipikit ang kanyang mga mata, ang mukha ng estrangherong lalaki sa club ang nakikita niya. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin at higit sa lahat, natatakot siya na malaman kung sino nga ba ito. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang buwan iyon na si Clarissa ay palaging walang gana, madalas makaramdam ng pagkahilo at palaging masama ang lasa ng pakiramdam. Idagdag pa ang opisyal na inanunsyo sa kumpanya na si Vance at Genevieve ay opisyal ng magkasintahan. Kaya naman doble ang bigat na dinadala ng kanyang puso. Isang araw ng Lunes sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam at sa walang tigil na pag-ikot ng kanyang sikmura, nagpasya si Clarissa na huwag munang pumasok sa trabaho. Masakit man sa loob niya, dahil alam niyang napakalaga ng araw na ito ang araw ng retirement ng kanilang chairman at ang pagpapakilala sa bagong uupong CEO. Ang anak na may-ari nakakauwi lang galing abroad kung saan to matagal na naninirahan. Pero wala siyang magagawa, hindi talaga kaya ng katawan niya. Kinabukasan, araw ng Martes, pumasok na si Clarissa kahit medyo maputla pa. Pagkaupo niya sa kanyang cubicle, agad siyang nilapitan ni Chloe na lang isang baso ng kape at ang mukhang sabik na sabik sa chismis. Clarissa Dominic, bakit ka lumiban kahapon? Sayang na sayang ka, lunes na lunes mission ng action ng lola mo. Bulyaw ni Chloe ngunit sa pabulong na paraan. Sinabi ko naman sa'yo kagabi sa text, diba? Masama talagang lasa ng pakiramdam ko. Parang ewan tong katawan ko nitong mga nakaraang linggo. Matamlay na sagot ni Clarissa. Sus, di ako naniniwala. Panunokso ni Chloe sabay sundot sa tagiliran ni Clarissa. Baka naman dahil lang nalaman mong opisyal na may girlfriend si Vance kaya ayaw mo nang pumasok dito sa opisina para di mo sila makitang magkasama. Namilog ang mga mata ni Clarissa at agad na napatayo. Hindi ano ka ba, Chloe? Ingay ng bibig mo, baka may makarinig sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, hindi dahil kay Vance kaya ako lumiban. We, sige nga, patunayan mo. Kung hindi si Vance ang crush mo ngayon, sino? Huwag kang tumanggi. Tatawagin ko si Vance ngayon para tanungin kung may napapansin ba siyang kakaiba sa'yo. Banta ni Chloe na akmang lalakad patungo sa direksyon ng opisina ni Vance. Sa matinding taranta at takot na mabisto ang kanyang matagal na lihim, mabilis sinawakan ni Clarissa ang magkabilang pisngi ni Chloe. Sa isang iglap, buong puwersa niyang ipinaling ang ulo ng kaibigan patungo sa tapat na direksyon. Sa direksyon ng bagong gawang executive office na may malaking glass window kung saan nakaupo ang bagong halal na pinuno ng kumpanya. Hindi siyang crush ko. Siya ang bago kong crush? Bulalas ni Clarissa sabay turo sa binatang nakaupo sa loob ng marangyang opisina. Ngunit sa pagkaangat ng sarili niyang mga mata para tingnan kung sinong kanyang tinuro, napatigil ang tibok ng puso ni Clarissa. Ang hininga niya ay tila naglaho. Ang pintuan ng executive office bahagyang nakabukas dahil may kausap na sekretary ang lalaki at ang lalaking nakaupo sa executive chair na nakasuot na isang napaka-eleganteng 3 pirasong suit ay dahan-dahang nagangat ng tingin. Ang matatalas itong mga mata, ang perpektong panga, ang mapang-akit na mukha ng isang bunyanang napapanaginipan gabi-gabi ay diretso at seryosong nakatitig sa kanya ngayon. Natawa ng malakas si Chloe habang nakatingin sa itinuro ni Clarissa. Grabe ka naman magpalusot, Clarissa. Paano mo naging crush si Sir Alexander Blackstone, ang bagong CEO natin? Eh di mo naman siya nakita kahapon dahil absent ka.
Sa bagay, hindi kita masisisi. Kahit ako nga napawaw na makita ko siya kahapon. Sobrang gwapo, diba? Para sang Diyos na bumaba sa lupa. Di na narinig ni Clarissa ang mga sumunod na sinabi ni Chloe. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mabilis at malakas sa tibok ng kanyang sariling puso. Ang bagong CEO ng kanilang kumpanya, ang lalaking tinuro niya bilang bagong crush para lang makaligtas sa tukso ay walang iba kundi ang estrangherong nakasama niya sa isang gabi ng kalasingan at pag-ibig sa loob ng maling silid ng VIP Club. At mas lalong nanginginig si Clarissa na makita niya na dahan-dahan umangat ang isang sulok ng labi ni Sir Alexander na tila ba nakilala rin siya nito mula sa malayo. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Clarissa. Ang maingay na boses ni Chloe na patuloy sa kakadalakdak ay naging isang malabong tunog na lamang sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas, mabilis at nagtatalong tibok ng sarili niyang dibdib. Siya nga, hindi ako po pwedeng magkamali. Kahit nakasuot to na ngayon ay isang napaka-eleganteng navy blue na pasadyang suit na yakap-yakap ang matikas itong pangangatawan. At kahit maayos ang bagsak na makapal nitong buhok, na iba sa gulugulong ayos ito nung madaling araw sa club, ang mga matang iyo'y nagpatunay ng lahat. Ang matatalas, malamig, ngunit may nakatagong kakaibang kislap na mga matang tumitig sa kanya sa ilalim ng sinag ng buwan, isang banang nakakaraan. Sa loob ng opisina, dahan-dahang ibinaba ni Sir Alexander Blackstone ang hawak nitong mamahaling fountain pen. Hindi man lang to kumarap habang nakatitig ng diretso kay Clarissa na nasa labas ng glass wall. Ang sekretary nitong si Amanda na may hawak na tablet ay napansin ang biglang pagkaantala ng kanilang pag-uusap kaya lumingon din to sa direksyon kung saan nakatingin ang bagong boss. Sa matinding takot na mahuli ng tuluyan, parang automatic na paigtas ang string ng gulugot ni Clarissa. Mabilis niyang binitawan ang mukha ni Chloe at parang kidlat na sumubsob sa kanyang desk. Nagkunwaring busy sa paghahalongkat ng mga lumang folder sa kanyang drawer. Aray naman Clarissa, ano ba? Para kang timang dyan? Reklamo ni Chloe habang hinahawakan ang kanyang panga na medyo nagasgas sa biglaang pagpihit ni Clarissa. Sabi ko na nga ba, natorpe ka lang kasi nakita mo nakatingin sa'yo si Sir Alexander, no? Grabe, iba talagang kamandag ng bagong boss natin. Isang tingin lang automatic tiklop ang pambansang marupok ng departamento. Chloe, pakiusap. Manahimik ka muna kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Pabulong at nanginginig na sa ulo ni Clarissa habang ang mukha ay nakabaon pa rin sa ilalim ng desk. Huwag kang titingin sa direksyon niya. Sabihin mo sa akin, nakatingin pa rin ba siya? Lalong natawa si Chloe sa inasal ng kaibigan. Palibhasa wala tong kaalam-alam sa totoong dahilan ng praning na ikinikilos ni Clarissa ay naakala lang nito na normal na reaksyon ng isang babaeng nagwawala ang inner fangirl sa tindi ng kagwapuhan ng bagong CEO. Lumapit pa si Chloe sa gilid ng cubicle para mas makita ang loob ng executive office. Wait lang. Ay, tinalikuran na tayo. Kausap na ulit si Amanda. Pero in fairness sa'yo girl ha, sa lahat ng mga babaeng nagpapapansin sa kanya kahapon ng grand welcome, ikaw lang binalingan niya ng ganun katagal na titig. Meron something sa mukha mo ngayon. Baka dahil mapula ka pa, mukha kang white lady na nakasilip sa cubicle niya. Huminga na malalim si Clarissa at dahan-dahan, umayos na ng upo. Kumuha siya ng salamin sa kanyang bag at tinignan ng sarili. Tama si Chloe, maputla siya dahil sa hindi magandang pakiramdam nitong mga nakaraang linggo. At mas lalo lang siyang nagmukha na multo dahil sa takot. Nakilala niya kaya ako? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Imposible, sagot naman ng kabilang bahagi. Lasing na lasing din siya ng gabing iyon at saka madilim sa loob ng silid. Hindi ko nga alam kung paano niya ako nakita ng malinaw kung nagkataon. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang dahan-dahang pag-angat ng sulok ng labi ni Alexander bago siya sumobsob sa desk, tila ba sinasabi ng kanyang instinct na malaki ang tsansa na tanda pa nito ang nangyari. Upang mas lalo pang maging miserable ang araw ni Clarissa, saktong 10:00 ng umaga nang dumaan sa harap ng kanilang departamento si Vance Montgomery. Kasama nitong bagong opisyal na kasintahan na si Genevieve Fontanilla. Nakasabit ang kamay ni Genevieve sa braso ni Vance habang masayang nag-uusap ang dalawa tungkol sa gaganaping welcome dinner party para kay Sir Alexander mamayang gabi. Vance,
Make sure your schedule is clear later, okay? Papa wants us to sit at the main table with Alexander and the other board members. Maringal at malambing na pahayag ni Genevieve na dinig ng buong marketing floor. Of course, Jen, I already cleared my afternoon meetings. Sagot ni Vance, ang boses puno ng pag-aalaga. Ang boses na madalas marinig ni Clarissa noon pero para lang sa mga usaping profesional at pagkakaibigan. Nang dumaan ang dalawa malapit sa cubicle ni Clarissa, saglit na huminto si Vance. Hey, Clarissa, nabalitaan ko kay Chloe na absent ka kahapon. Are you feeling better now? Medyo maputla ka pa rin. Tumingin si Clarissa kay Vance. Kung nung nakarang buwan lang to nangyari, baka natunaw na siya sa kilig dahil sa simpleng pag-aalala ng kanyang matagal ng crush. Pero ngayon, parang manhid ng puso niya. Ang kirot ng katotohanan na may iba na tong mahal ay natabunan na ng mas malaking problema na nakaupo sa dulo ng hallway sa loob ng glass office. Oo Vance, okay na ako, salamat. Pilit ang iting sagot ni Clarissa. Tinignan naman siya ni Genevieve mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagiging superior pero nakangiti pa rin. Good to hear that, Clarissa. We need our senior analyst fully functional, especially now that the new CEO is implementing a massive restructuring. See you around. Nang makaalis ang dalawa, napasandal si Clarissa sa kanyang upuan. Walang ano-ano, muling dinalaw na matinding pagkahilo ang kanyang paningin. Kasunod nito, ang kakaibang pag-akit ng asido mula sa kanyang sikmura. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at patakbong nagtungo sa banyo ng mga babae. Pumasok siya sa isang cubicle at doon sumuka ng sumuka. Walang lumalabas kundi tubig dahil hindi naman siya nakapag-almusal sa tindi ng nerbiyos. Habang nakasandal sa pader ng cubicle at naghahabol ng hininga, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Isang buwan na siyang ganito, laging pagod, laging nahihilo at sensitibo sa mga amoy. Bilang isang matalinong babae, may isang hinara na siyang pilit na itinatakwil sa kanyang utak dahil sa sobrang takot. Hindi, wag naman sana, isang beses lang yon at hindi pwede. Matapos mag-ayos ng sarili at mag-toothbrush para mawala ang pait sa bibig, bumalik si Clarissa sa kanyang desk. Ngunit bago pa man siya tuluyan makaupo, sinalubong na siya ni Chloe na may hawak na namang panibagong balita. At sa pagkakataong to, mukhang ito na ang huling pako sa kabaong ng kanyang career. Clarissa Dominic, nako, mukhang tinamaan ka nga ng swerte o ng kamalasan, hindi ko alam, bulalas ni Chloe. Ano na naman yan, Chloe? Pwede ba bigyan mo muna ako ng conceptual framework ng kapayapaan ng utak ko? Pinatatawag ka ni Amanda. Pinatatawag ka ni Sir Alexander sa loob ng opisina niya. Ngayon na. Parang binuhusan ng yelo si Clarissa. Ako? Bakit ako? Ang daming senior analyst dito, bakit ako ang pinatawag? Aba malay ko. Baka gusto niyang malaman kung bakit ang bago niyang crush ay nagtatago sa ilalim ng desk kaninang umaga. Panunokso ni Chloe. Sige na, lumakad ka na doon. Baka kapag pinag-antay mo yan, ma-fire ka bago mo pa siya tuluyan maging jowa. Inigpitan ni Clarissa ang hawak sa kanyang ballpen bago to ibaba. Inayos na ang kanyang corporate attire at huminga ng malalim ng 3 beses. Professional, Clarissa. Professional lang. Walang nangyari. Magkaiba kayo ng mundong ginagalawan? Dahan-dahan siya naglakad patungo sa executive office. Bawat hakbang niya tila ba paglapit sa isang firing squad. Na makarating sa tapat ng pinto, binigyan siya ng isang tipid ng ngiti ni Amanda. Pumasok ka na, Clarissa. He's waiting for you. Sabi ng sekretary bago pinindot ang intercom para abisuhan ng boss. Binuksan ni Clarissa ang pinto at pumasok. Ang loob ng opisina napakabango. Amoy mamahaling leather at wood sage. Isang amoy na pamilyar sa kanyang sistema na agad nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Si Alexander ay nakatayo sa harap ng malaking glass window, nakatalikod sa kanya habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Good morning, Sir Alexander. I am Clarissa Sterling from the marketing department. Tinatatawag niyo raw po ako? Formal na formal ang boses ni Clarissa, pinipilit na wag manginig. Dahan-dahan humarap si Alexander. Walang kahit anong emosyon sa mukha nito, ngunit ang kanyang mga mata nananatiling nakatitig ng mariin sa dalaga. Lumakad daw pabalik sa kanyang malaking executive desk at naupo. Clarissa Sterling? Pag-uulit nito sa pangalan niya. Ang boses nito malalim, baritono at may otoridad na kayang magpatindig ng balahibo ng sino mang nakikinig. Maupo ka. Sumunod si Clarissa at naupo sa bakanting upuan sa harap ng desk.
Pinapanatili ang tuwid na pistura. I was reviewing the Q4 campaign proposals na ginawa ng department ninyo para sa bagong eco resort project sa Batangas. Pagsisimula ni Alexander habang binubuksan ng isang black folder. The data is precise, the strategies are modern, and the financial projections are highly realistic. I saw your signature at the bottom as the lead analyst. Nakahinga na maluwag si Clarissa. Trabaho lang pala. Salamat sa Diyos. Thank you, sir. Pagtutulungan po ng buong team yan, pero ako po nag-consolidate ng lahat ng risk assessment structures para masigurong di tayo magkakaroon ng losses sa unang 6 na buwan. Paliwanag ni Clarissa. Unti-unti bumabalik ang kanyang confidence bilang isang mahusay na empleyado. Impressive, maikling tugon ni Alexander. Isinara nito ang folder at ipinato ang kanyang mga siko sa mesa. Pinagdaop ang mga daliri habang nakatingin pa rin kay Clarissa. You are highly analytical, Miss Sterling. Kaya naman nagtataka ako. Bahagyang naghiwalay ang mga labi ni Clarissa. Nagtataka po saan, sir? Nagtataka ako kung bakit ang isang matalinong senior analyst na katulad mo napakahina pagdating sa spatial awareness. Isang tipid at seryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexander. O sabihin na nating napakahina sa pagbabasa ng mga numero sa pinto ng mga VIP room. Parang gumuho ang kisame ng opisina sa ibabaw ng ulo ni Clarissa. Ang kaunting lakas ng loob na nakuha niya kanina parang bulang naglaho. Ang mukha niyang kanina pang maputla, mas lalong nawala ng kulay. Sir, hindi ko po kayo naiintindihan, pagpapanggap niya. Kahit ang totoo gusto niya nang magpalamon sa lupa sa tindi ng hiya. Tumayo si Alexander, dahan-dahang lumapit sa direksyon niya. Huminto sa gilid ng kanyang upuan, sapat na malapit para maamoy ni Clarissa ang init ng katawan nito. Iniyoko nito ng kaunti ang katawan para mapantayan ang antas ng mukha ng dalaga. Talaga? Hindi mo ako naiintindihan? Bulong nito. Ang boses ay puno ng amusement at panunokso, ngunit nananatiling swabe. Gusto mo ba ipaalala ko sa'yo? Isang buwan nang nakakaraan, Illumina Lounge, Room 302 ang pera sa kumpanya ninyo? Pero pumasok ka sa Room 308, ang aking pribadong kwarto. Napanunok si Clarissa. Hindi na siya makapagsalita. Ang mga kamay niya sa kanyang kandungan mahigpit na nakakuyom. At kung hindi ako nagkakamali, pagpapatuloy ni Alexander, mas lalong inilapit ang mukha sa tenga ni Clarissa. Bago ka tumakas ng madaling araw na parang isang magnanakaw, iniwan mo to sa ilalim ng unan ko. May kinuha si Alexander mula sa bulsa ng kanyang suit jacket, isang maliit na bagay na kumikinang. Isang silver bracelet na may maliit na pendant na may nakaukit na mga inisyal na CDS. Ang paboritong regalo ng kanyang mga magulang nung graduation niya, nakala niya na wala niya lang sa banyo ng club. Nilapag ni Alexander ang bracelet sa ibabaw ng desk. Diretsong tiningnan ang nanginginig na mga mata ni Clarissa. So, Miss Clarissa Dominic Sterling, bago natin simulan ang formal na pagpapatakbo sa kumpanyang ito, tingin ko may dapat tayong pag-usapan sa labas na usaping marketing, hindi ba? Ang tunog ng paglapag ng silver bracelet sa ibabaw ng mahogany desk ay tila isang malakas na hampas ng kulog sa pandinig ni Clarissa. Nakatitig siya sa kumikinang na hiyas habang ang tatlong letra, CDS, ay tila ba kumikinang. Tila sumisigaw sa kanyang buong pagkatao at ang krimen ng kanyang kawalan ng pag-iingat. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Alexander na nananatili pa rin sa malapit sa kanyang tenga. Ang amoy ng wood sage at leather na galing sa binata mas lalo nakapagpagulo sa kanyang isip. Parang bumalik ang bawat segundo ng gabing yon, ang marubdob na halik. Ang higpit ng yakap at ang pusok na pagpapakasasa sa bawal na init na nagdala sa kanya sa mundong hindi niya akalaing iiral. Mabilis na lumayo si Alexander bago ngumiti. Sapat lang para muling makuha ang kanyang tuwid at mapagmataas na dindig. Habang ang mga kamay muling sinilid sa bulsa ng kanyang pantalon, pinapanood niya ang bawat reaksyon sa mukha ni Clarissa. Ang panginig ng mga labi nito, ang pagbaba ng tingin at ang unti-unti pamumula ng mga pisngi na kanina lang kasing putla ng papel. Sir, sa wakas, nakahanap ng boses si Clarissa. Bagamat ito ay mahina at tila paos ang gabing yon, ito ay isang malaking pagkakamali. Lasing po ako, lasing na lasing at hindi ko po alam na nasilid ko ang pinasok mo.
Pagpapatuloy ni Alexander, ang tono ng boses ay nananatiling kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. O na ako ang lalaking kasama mo sa kama. Humarap ng tuluyan si Clarissa, pilit na nilalabanan ang mapanghusgang titig ng kanyang bagong boss. Pareho po sir. Kung alam ko lang po na hindi yon ang silid ng aming departamento, hindi ko po papasukin ang kwartong yon at lalong-lalo na kung alam ko kung sino kayo. Napasmirk si Alexander. Lumakad siya pabalik sa kanyang silya. Marangyang naupo at sumandal sa malambot na sandalan ng kanyang executive chair. Interesting. So kung hindi ako ang lalaking nandoon, kung isang ordinaryong estranghero lang nakahiga sa kamang yon, hahayaan mo pa rin siya na hawakan ka? Hahayaan mo pa rin siyang halikan ka katulad ng ginawa mo sa akin. Namilog ang mga mata ni Clarissa sa tindi ng insulto na nararamdaman niya. Sa kabila ng takot ang kanyang pride bilang isang babae ay nag-alsa. Hindi po ako ganyang uri ng babae, Sir Alexander. Sinasabi ko sa inyo, ang alak ang nagdala sa akin doon. At kaya ako hindi lumaban dahil napatigil siya. Hindi niya po pwedeng sabihin na kaya siya naging marupok ng gabing yon ay dahil sa matinding broken-hearted na nararamdaman niya matapos makitang hinalikan ni Van sa Genevieve sa hallway. Hindi pwedeng malaman ng bilyonaryong ito ang kanyang kahinaan pagdating sa pag-ibig. Dahil ano, Mr. Ling? Paghahamon ni Alexander, dahan-dahang tinatagilid ang kanyang ulo, tila binabasa ang bawat lihim na nakatago sa mata ng dalaga. Dahil akala ko nananaginip lang ako. Pagsisinungaling ni Clarissa sa bayo ko. Isang masamang panaginip na gusto kong magising. Pakiusap, sir. Tapos na ang gabing iyon. Isang buwan ang nakakalipas, walang nakakaalam nito kundi tayong dalawa lang. Maaari po ba nating kalimutan na lamang ang nangyari at mag-focus sa trabaho? Narito ako para maging senior marketing analyst sa kumpanyang ito at gagawin kong lahat para maging kapaki-pakinabang sa inyong pamamahala. Tinitigan siya ni Alexander na ilang saglit na tila ba sinusuri kung seryoso ba ito sa kanyang mga sinasabi. Pagkatapos, dahan-dahan itong kinuha ang silver bracelet mula sa mesa at pinasok muli sa kanyang bulsa. Kalimutan? Mahinang usal ni Alexander. I am a businessman, Mr. Ling. I don't easily forget transactions, especially those that left a significant impact. But if that is what you want, then let's play by your rules. Professional. Nakahinga ng maluwag si Clarissa, ngunit ang kasunod na sinabi ng CEO muling nagpabilis ng kanyang kaba. Mamayang gabi ay ang aking welcome dinner. Inaasahan kong nandoon ang buong marketing department, kasama ka. At dahil ikaw ang lead analyst ng Batangas Eco Resort Project, personal mo itong ipapakita at ipapaliwanag sa akin sa darating na Biyernes. I want a comprehensive report, Mr. Ling. Huwag mo akong bibiguin. Makakaasa po kayo, sir. Salamat po. Mabilis na sagot ni Clarissa. Tumayo na siya para umalis. Ramdam na kailangan niya nang makalabas sa silid na iyon bago pa muling magrebelde ang kanyang sikmura. You may go. Malamig na pahayag ni Alexander. Halos patakbong lumabas si Clarissa sa kanyang executive office. Pagkasara ng pinto ay napasandal siya sa pader sa labas. Hinahabol ang kanyang hininga habang ang kanyang kanang kamay ay otomatiko na napahawak muli sa kanyang tiyan. Ang pagkahilo ng panandali ang nawala sa tindi ng adrenaline ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakapanlata. Bumalik si Clarissa sa kanyang cubicle na parang isang lantang gulay. Agad siyang sinalubong ni Chloe ngunit bago pa man ito makapagtanong, inunahan niya na ito. Chloe, pakiusap. Huwag mo muna akong kausapin. Kailangan kong tapusin ang mga reports na hinihingi para sa Biyernes. Hala, mukhang sinasermonan ka ng Diyos ng Blackstone na. Sige na nga, corporate mode muna tayo. Sabi ni Chloe, sabay balik sa sarili nitong desk. Lumipas sa mga oras, sumapit ang gabi. Ang buong team ng marketing at management ay sama-samang nagtungo sa isang marangyang ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang welcome dinner para kay Sir Alexander Blackstone. Ang paligid napakagara, mga crystal chandeliers, mamahaling mga disenyo ng bulaklak at mga tugtog ng biolin na nagbibigay ng formal na atmosfera. Suot ni Clarissa ang isang itim na cocktail dress na may mahabang manggas para itago ang kanyang pangangayayat nitong mga nakaraang linggo.
Naupo siya sa dulong bahagi ng lamesa ng marketing department, malayo sa sentro na entablado. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang main table. Doon nakaupo si Alexander kasama ng matandang board of directors. At hindi kalayuan sa kanya ay nakaupo rin si Vance at Genevieve. Masayang nagtatawanan ang dalawa. Paminsan-minsang sinusubuan ni Genevieve si Vance ng pagkain. Isang tagpo na kung noon ay magpapaiyak kay Clarissa, ngunit ngayon tila isang malabong background na lamang. Ang totoong nagpapahirap sa kanya ngayon ay ang amoy ng pagkain. Ang ballroom na amoy ng roasted lamb na may rosemary na iba't ibang klase ng seafood. Para sa ibang mga bisita, ito isang marangyang piging. Pero para kay Clarissa, ang amoy na iyon ay tila isang lason na direktang sumasaksak sa kanyang ilong, pababa sa kanyang sikmura. Nagsisimula na siyang pawisan ng malamig. Ang pagkahilo ay naging doble ang tindi at naramdaman niya ang marahas na pagbaliktad ng kanyang tiyan. Hindi pwede to. Ang daming tao. Sa ulado ng kanyang isip. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Di na pinansin ang pagtawag sa kanya ni Chloe. Kalahati pa lang welcome speech ng isa sa mga board member nang patakbong lumabas si Clarissa ng ballroom. Tinatahak ang daan patungo sa pinakamalapit na restroom ng hotel. Pumasok siya sa loob at swerteng walang tao. Agad siyang lumapit sa sink. Napakapit sa gilid nito at doon nagsuka. Ang kanyang buong katawan nanginginig sa tindi ng pagod at hirap. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipagbuno sa sariling katawan, naghilamos siya ng malamig na tubig at tumingin sa salamin. Ang kanyang mukha wala nang kasing putla. Ang kanyang mga mata ay may kaunting luha dahil sa puwersa ng pagsuka. Hindi na to normal. Isang buwan na akong ganito, bulong niya sa sarili. Dinala niya ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang pitaka. Binuksan niya to at tinignan ng isang maliit na puting kahon na binili niya sa butika bago pumunta sa dinner. Isang pregnancy test kit na isang linggo niya nang pinag-iisipang gamitin pero palagi siyang nauunahan ng takot. Tinignan niya ang pinto ng banyo. Nakalak ito. Lumingon siya sa cubicle, sinisiguradong walang ibang tao. Sa tindi ng kawalan ng katiyakan at sa bigat ng kanyang nararamdaman, nagpa siya si Clarissa na oras na para hanapin ang katotohanan. Pumasok siya sa loob ng isang cubicle, dala ang kit, at ang bawat segundo sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon ay tila pag-drag sa kanya sa isang batayan. Sinunod niya ang mga instruksyon ng may nangigilig na mga kamay. Pagkatapos ay nilabas niya ang kit sa ibabaw ng maliit na patungan at ipinikit ang kanyang mga mata, habang taimtim na nagdarasal. Panginoon, pakiusap, wag naman sana, isang pagkakamali lamang ang gabi na yon. Huwag naman po sana sa ganitong paraan. Makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahang iminulat ni Clarissa ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa maliit na bintana ng pregnancy test kit. 2 pulang guhit. Malinaw, matingkad at walang alinlangan. Positive. Parang gumuho ang mundo sa ibabaw ni Clarissa. Nabitawan niya ang kit at napasandal sa pader ng cubicle. Unti-unting naitumba ang kanyang katawan sa sahig. Naguunahan ng mga luha sa kanyang mga pisngi at tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang magkabilang kamay para pigilan ang anumang tunog ng paghikbi na maaaring lumabas dito. Buntis ako at ang amay ang bagong CEO ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Ang lalaking kasasabi ko lang kanina, nakalimutan ang lahat ng nangyari sa amin. Habang si Clarissa naman ay nagpapakalunod sa takot at sa luha sa loob ng banyo. Sa labas naman ng ballroom ay isang medyo madilim na hallway na malapit sa elevator. Nakatayo si Sir Alexander Blackstone. Katatapos lang nitong makipag-usap ng ilang kliyente sa telepono at nagpa siya na magpahangin muna bago bumalik sa maingay na pagtitipon. Habang nakatayo roon, napansin niya ang paglabas ni Chloe mula sa ballroom na may mukha ng pag-aalala habang may tinatawagan sa kanyang cellphone. Clarissa, nasan ka na ba? Kanina ka pa dinadalo ng kung ano dyan. Naiihi ka ba o ano? Magpapakilala na mamaya si Sir Alexander sa bawat departamento. Kailangan nandun ka. Pabulong na sermon ni Chloe sa kabilang linya. Ngunit mukhang hindi sumasagot si Clarissa kaya ibinaba nito ang telepono. Narinig ni Alexander ang pangalan. Clarissa. Bahagyang kumunot ang kanyang noo.
Lumingon siya sa direksyon ng restroom ng mga babae na matatagpuan sa dulo ng hallway. Naalala niya ang mukha ng dalaga kanina sa kanyang opisina. Ang labis na kaputlaan nito at ang paraan kung paano ito mabilis na umiwas sa kanyang mga titig. Naaalala rin niya kung paano ito mabilis na umiwas. At tumakbo palabas ng ballroom kanina habang hawak nito ang kanyang tiyan. Hindi alam ni Alexander kung bakit, ngunit may isang di mapigilang puwersa ang nagtulak sa kanya para maglakad patungo sa direksyon ng restroom. Huminto siya ilang hakbang ang layo mula sa pinto, habang ang hallway ay nananatiling tahimik at walang ibang tao dahil ang lahat ay nasa loob na ng ballroom. Sakto naman bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Clarissa. Mas lalo itong mukhang lantang gulay ngayon. Ang mga mata nito ay mapula at halatang galit sa pag-iyak, habang kanyang mga kamay mahigpit na nakakapit sa kanyang maliit na sling bag. Sa sobrang lutang ng kanyang isip, hindi niya napansin na may tao sa kanyang harap hanggang sa muntik siyang bumangga sa isang matigas sa dibdib. Napatingala si Clarissa at ang kanyang puso tila tuluyang huminto na makita kung sino nasa kanyang harap. Si Alexander. Mabilis pinunasan ni Clarissa ang kanyang mga mata. Sumubok na umiwas, ngunit bago pa man siya makakbang na isang beses, mabilis na hinawakan ni Alexander ang kanyang braso. Isang hawak na hindi mahigpit para masaktan siya, ngunit sapat na matatag para hindi siya makatakas. "You've been crying." Formal, ngunit may halong pag-aalala na saad ni Alexander habang nakatitig sa mapulang mga mata ng dalaga. "At kanina ka pa pabalik-balik sa banyo. Are you really that sick, Mr. Ling?" "I am fine, Sir Alexander. Masama lang talagang pakiramdam ko, pakiusap. Bitawan niyo ako at baka may makakita sa atin dito." Nanginginig na pakiusap ni Clarissa. Pilit na hinihila ang kanyang braso. Ngunit sa kanyang paghila, bahagyang nabuksan ang zipper ng kanyang sling bag na hindi niya nalock ng maayos sa tindi ng taranta niya sa loob ng cubicle. Isang maliit na puting plastic na bagay ang dumulas mula sa loob ng bag at nahulog diretso sa sahig sa pagitan ng kanyang mga paa. Isang pregnancy test kit na may dalawang malinaw na pulang guhit. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Parang naubusan siya ng hangin sa baga. Akma niya itong pupulutin, ngunit mas mabilis si Alexander. Binitawan nito ang kanyang braso, yumuko at pinulot ang kit. Tinitigan ni Alexander ang dalawang guhit sa ibabaw ng plastic. Sa loob ng ilang segundo, ang buong hallway na puno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang malamig at kalkuladong mukha ng bagong CEO ay unti-unti napalitan ng isang matinding gulat. Kasunod ng isang malalim na pagkaunawa habang dahan-dahan itong inililipat ang kanyang tingin mula sa kit patungo sa patag na tiyan ni Clarissa. At huli sa kanyang nanginginig na mga mata. "Is this?" Ang boses ni Alexander na sa pagkakataong to wala ng otoridad. Ito ay puno ng isang hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi na nakasagot pa si Clarissa. Ang huling lakas na meron siya ay tuluyang naglaho. Humagulhol siya ng iyak. Tinago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Habang katotohanan ng kanilang nakatagong gabi ay opisyal nang nagbunga na isang bagong buhay na magpapabago sa kanilang mga mundo habang buhay. Ang hallway na yun ng hotel tila naging isang vacuum. Walang tunog ng musika mula sa ballroom, walang ingay ng mga sapatos sa nagdaraang bisita at walang hangin na makapasok sa baga ni Clarissa. Ang tanging naroon lang ang maraing titig ni Alexander sa pregnancy test kit na hawak nito at ang marahas na pagbabataas ng dibdib ni Clarissa habang ang mga luha patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Si Alexander Blackstone, ang lalaking kilala sa mundo ng negosyo bilang isang walang emosyon, kalkulado at imposible na mabasa ang isip ay mukhang nakakita ng isang multo. Muli niyang tiningnan ang dalawang pulang guhit, matingkad, malinaw, isang permanenteng hatol. Pagkatapos dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Ang kanyang matatalas na mata dumapo sa mukha ni Clarissa, pababa sa kanyang nanginginig na mga kamay na nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsinghot. "Ilang linggo na." Ang boses ni Alexander mababa, paos at walang karaniwang lamig na ginagamit niya sa opisina. Ito'y boses ng isang lalaking pilit pinag-aaralan ng isang sitwasyon na hindi niya napaghandaan sa alinmang business meeting.
Hindi makapagsalita si Clarissa, umiiling lang siya. Ang kanyang mga balikat yumuyugyog sa bawat tahimik na paghikbi. Natatakot siya. Natatakot siya na baka isipin itong pineke niya ito o baka isipin ito na sinubukan niyang manggancho na isang bilyonaryo o mas masakit. Ang itatwa ito ang batang dinadala niya. Sterling, magsalita ka. Utos muli ni Alexander, ngunit sa pagkakataong to, may kasama ng banayan na pagila sa kanyang braso. Hinilan niya si Clarissa palapit sa isang mas tago at madilim na bahagi ng hallway malapit sa fire exit upang masiguro na walang sino mang makakakita sa kanila mula sa main lobby. Isang buwan. Sa wakas ay naisatinig ni Clarissa ang sagot. Ang boses ay nanginginig at basag na basag. Simula ng gabing yon, hindi ko sinasadya, sir, sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam. Ngayong gabi ko lang din nalaman. Nang sigurado? Tinignan siya ni Alexander ng matagal. Ang kanyang isip na sanay mag-analisa ng mga komplikadong market trends sa loob ng ilang segundo ay kasalukuyan nakikipagbuno sa katotohanan. Isang gabi, isang pagkakamali ng silid, isang gabing binuhat ng kalasingan at bugso ng damdamin at ngayon may buhay na nabuo sa sinapupunan ng babaeng nasa harap niya. Ang babaeng empleyado niya. Sir Alexander! Isang boses mula sa dulo ng hallway ang biglang pumutol sa mabigat na atmosfera. Itinadagong mabilis ni Alexander ang pregnancy test kit sa loob ng bulsa ng kanyang suit bago pa man lumingon ang paparating na tao. Si Amanda. Nagmamadali ang sekretary habang hawak ang kanyang tablet. Sir, nandyan na po ang board of directors sa entablado. Kayo na po ang susunod na magsasalita para sa inyong formal na pagpapakilala at maikling talumpati. Mabilis na nagbago ang anyo ni Alexander. Sa loob ng isang segundo ang naguguluhang lalaki kanina ay naglaho. Bumalik ang seryoso, antipatiko at aroganteng CEO ng Aurelius Global Holdings. Susunod na ako, Amanda. Bigyan mo ko ng 2 minuto. Sige po, sir. Sagot ni Amanda. Bagamat bago to tumalikod, saglit nitong tinitingnan si Clarissa na kasalukuyang nakatalikod at pilit na pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang panyo. Batid ng sekretary na hindi realistikong tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit masyadong mataas ang respeto niya kay Alexander para mag-usisa. Nang makaalis si Amanda, muli, hinarap ni Alexander si Clarissa. Hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga, isang hawak na mabigat ngunit may kasamang kakaibang proteksyon. Huwag kang babalik sa ballroom, umuwi ka na, mariing utos ni Alexander. Mag-book ka ng sasakyan o magpahatid ka sa driver ng kumpanya kung kailangan. But do not go back inside that room with that face. Pero si Chloe, ang team ko. Ako na ang bahala sa kanila. I will tell them you went home early because you are unwell. Pagputol ng binata sa kanyang mga katwiran, nilapit niya ang kanyang mukha kay Clarissa, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa tindi ng seryosong emosyon. At makinig ka sa akin, Clarissa Sterling. Bukas ng umaga, alas 8, bago mag-umpisa ang office hours, dumiretso ka sa opisina ko. Walang ibang makakaalam nito. Mag-uusap tayo bilang 2 matatandang responsable. Naiintindihan mo ba? Tumango si Clarissa habang ang huling luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Opo, sir. Binitawan na siya ni Alexander. Inayos nito ang kanyang suit jacket. Tiningnan si Clarissa sa huling pagkakataon. At pagkatapos, mabilis na naglakad patungo sa ballroom na tila ba walang nangyari. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha blanco, ang perpektong maskara na isang makapangyarihang pinuno. Di alam ni Clarissa kung paano niya nagawang makalabas ng hotel at makasakay ng taxi pauwi sa kanyang maliit na apartment. Ang buong biyahe lumipas na parang isang panaginip. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng ulan na nagsimulang pumatak sa bintana ng sasakyan at ang walang katapusang takbo ng kanyang mga iniisip. Pagkarating sa kanyang kwarto, hindi niya na nagawang magpalit ng damit. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon muling umiyak ng walang humpay. Paano na ang karir ko? Yun ang unang tanong na pumasok sa kanyang isip. 5 taon siyang nagpakapagod sa kumpanyang yon. Nagsimula siya bilang isang junior assistant hanggang marating ang posisyon ng senior analyst sa pamamagitan ng purong talino at dugot pawis.
At ngayon kung malalaman ng management na buntis siya sa bagong CEO, ang anak ng mismong chairman sigurado sisirain siya ng iskandalo. Iisipin ng lahat ginamit niyang kanyang katawan para umangat. At si Vance, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa habang naaalala si Vance Montgomery, ang lalaking minahal niya sa loob ng 5 taon ng palihim. Ang lalaking naging dahilan kung bakit siya nagpakalasing ng gabing yon. Ngayong gabi, habang masayang kasama ni Vance ang kanyang maganda at mayamang kasintahan na si Genevieve, si Clarissa nakaupo sa dilim, mag-isa, bitbit ang isang sekretong kayang magpasabog sa buong kumpanya. Naramdaman niya isang matinding pagod na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan sa ilalim ng itim na tela ng kanyang damit. Bakit ngayon pa? Bulong niya sa hangin. Bakit sa libu-libong kwarto ng mundong to, doon pa ako pumasok? Kinabukasan, ang langit sa labas ng gusali ng Aurelius Global Holdings ay kulay abo, sumasalamin sa bigat ng nararamdaman ni Clarissa. Saktong 7:30 pa lamang ng umaga nasa lobby na siya. Ayaw niyang makasabay ibang empleyado sa elevator at ayaw niya na makita siya ni Chloe na may kasamang pag-uusisa. Suot ang isang maluwag na cream-colored blazer sa ibabaw ng kanyang corporate dress. Sumakay siya sa elevator tungo sa executive floor, ang pinakamataas at pinakatahimik na bahagi ng gusali kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO. Paglabas niya, wala pa si Amanda sa kanyang desk. Ang buong floor napakatahimik. Tanging mahihinang humming lang ng air conditioning system ang naririnig. Naglakad si Clarissa patungo sa malaking pinto ng opisina ni Alexander. Huminto siya, tinaas ang kanyang kamay para kumatok, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa kahoy, kusang bumukas ang pinto. Si Alexander nakatayo doon, mukhang hindi ito natulog ng maayos. May kaunting anino ng pagkapagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang aura na nanatiling dominante at makapangyarihan. Wala na sa kanya ang suit jacket, tanging puting long sleeve shirt na nakatupi hanggang siko ang suot nito. Pumasok ka, maikling saad ni Alexander bago tumalikod upang bumalik sa loob. Pumasok si Clarissa at dahan-dahan, sinarado ang pinto sa kanyang likuran. Sa ibabaw ng coffee table sa gilid ng silid, may nakandang isang baso ng gatas, isang plato ng prutas at ilang piraso ng toasted bread. Maupo ka doon at kumain ka muna, sabi ni Alexander habang tinuturo ang sofa area. Nabalitaan ko kay Amanda na madalas kang hindi nag-aalmusal nitong mga nakaraang linggo dahil sa mga reports, you need to eat. Medyo nagulat si Clarissa sa paunang asikaso ng binata, ngunit dahil sa tindi ng nerbiyos parang walang puwang ang pagkain sa kanyang sikmura. Gayon pa man upang wag itong galitin, lumapit siya at naupo sa malambot na sofa. Kumuha na isang maliit na piraso ng mansanas, ngunit di niya ito magawang isubo. Umupo si Alexander sa tapat niyang sofa, pinatong ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito ay ang pregnancy test kit kagabi. I spent the whole night thinking about this, Clarissa. Pagsisimula ni Alexander, sa unang pagkakataon, tinawag niya to sa kanyang unang pangalan nang walang kasamang Mr. Ling. I am not a man who runs away from my actions. Ano mang nangyari sa club, magkasama tayo nandun at ang bata, may dugo ko. Tumingala si Clarissa. Ang kanyang mga mata nagsisimula na namang mangilid ang luha. Anong plano niyo, sir? Kung gusto niyong magbitiw ako sa trabaho para maiwasan ang iskandalo, gagawan ko po. Hindi ko naman kayo obligahin na... Sino nagsabing magbibitiw ka? Mabilis at may otoridad na pagputol ni Alexander sa kanyang sinasabi. Kumunot ang noon ng binata, tila di nagustuhan ng ideyang aalis si Clarissa. You are one of the best analysts this company has. I don't let talent go to waste because of a personal situation. At lalong hindi ko hayaan na magiging anak ko na lumaki ng walang ama o itinatago sa publiko. Pero ang kumpanya, ang tatay niyo na chairman, ang mga tao dito, siguradong guhusgahan nila ako? Giit ni Clarissa, ang boses humihingi ng pangunawa sa tindi ng realidad ng lipunan. Kumuha si Alexander ng isang pirasong papel mula sa folder at nilapag to sa harap ni Clarissa. Isang formal dokumento to na may selyo ng isang sikat na law firm. This is a prenuptial and cohabitation agreement. Seryosong pahayag ni Alexander. We are getting married, Clarissa. Nabitawan ni Clarissa ang hawak nitong piraso ng mansanas. Namilog ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat. Kasal?
Sir Alexander, nababaliw na ba kayo? Hindi niyo ako kilala at hindi ko rin kayo kilala. Isang gabi lang ang meron sa atin. Walang pag-ibig sa pagitan nating dalawa. I don't need love to protect what is mine. Malamig na sagot ni Alexander. Ang kanyang mga mata tila nakapako sa kaluluwa ng dalaga. Ang kasal na ito ay para sa proteksyon ng bata at ng reputasyon mo sa loob ng kumpanya. Kapag nalaman ng board na asawa kita, walang sino mang mangangahas na bastusin o husgahan ka. Kakantahin natin ang kwentong matagal na tayong may relasyon sa ibang bansa bago ako umuwi dito. Napatayo si Clarissa. Di niya matatanggap ang ganitong klaseng arrangement. Ayoko. Hindi ako isang business transaction na pwede mong pirmahan lang sa papel, sir. Kaya kong palakihan ang anak ko ng mag-isa. Tumayo rin si Alexander. Dahil sa kanyang katangkaran, tila nilamon niyang espasyo sa pagitan nilang dalawa. Lumapit siya kay Clarissa hanggang sa ilang pulgada na lang ang distansya nila. Ang kanyang boses, bagamat mababa, ay puno ng isang hindi mapapantayang determinasyon. Hindi mo kaya, Clarissa. Hindi sa mundong ginagalawan ko. Ang pamilyang Blackstone may mga kalaban sa bansa at sa labas. Kapag nalaman nilang may anak ako sa labas, magiging target ang bata. Do you want your child to live in hiding and in danger just because of your pride? Naitikom ni Clarissa ang kanyang bibig. Ang katotohanang binitawan ni Alexander ay parang isang malamig na sampal. Ang kapangyarihan at yaman ng mga Blackstone ay may kaakibat na malaking panganib. Pirmahan mo ang papel, Clarissa. Lilipat ka sa penthouse ngayong linggo. Pagpapatuloy ni Alexander. Ang kanyang tono ay unti-unting lumambot ngunit nanatiling matatag. I promise, I will not force myself on you. Magiging kasal to sa papel at sa mata ng publiko, magkakaroon ka ng sarili mong kwarto. Tanging hiling ko lang alagaan mong sarili mo at ang anak natin. Tumingin si Clarissa sa dokumento sa mesa. Pagkatapos ay kay Alexander. Naramdaman niya ang proteksyon na iniaalok ng lalaking to. Isang proteksyon na hindi niya kailanman nakuha kay Van sa loob ng 5 taon. Ngunit sa kabilang banda, ang pumasok sa isang kasal na walang pag-ibig sa isang dambuhalang tulad ni Alexander Blackstone ay tila pagpasok sa isang gintong hawla. Bago pa man makasagot si Clarissa, biglang bumukas ang intercom sa mesa ni Alexander. Ang boses ni Amanda umalingaw-ngaw. Sir Alexander, nandito po sa labas si Mr. Vance Montgomery. May dala po siyang Q4 financial assessment at gusto rin po kayo makasama sa isang maagang pag-uusap bago ang board meeting. Napatigil ang tibok ng puso ni Clarissa nang marinig ang pangalan ni Vance. Otomatiko siyang tumingin sa pinto ng opisina. Kung makikita siya ni Vance dito sa loob ng opisina ng CEO ng ganito kaaga at may kasamang mga prutas at gatas sa mesa, sigurado magsisimula ang mga hinala. Tumingin si Alexander kay Clarissa. Napansin ang biglang takot at pagkagulantang sa mata ng dalaga nang marinig ang pangalan ng marketing director. Isang mabilis na talas ng hinala ang dumaan sa mata ng CEO, ngunit mas pinili nitong unahin ang sitwasyon. Papasukin mo siya pagkalipas ng 3 minuto, Amanda. Sagot ni Alexander sa intercom. Pagkatapos nilingon niya si Clarissa, may isang pinto sa likod ng kanyang executive desk. Isang pribadong restroom na may daan patungo sa kabilang hallway na executive floor. Pumasok ka muna doon. Huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi. Utos ni Alexander sa mababang boses. Walang nagawa si Clarissa kundi sumunod. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at pumasok sa loob ng pribadong silid. Sinarado ang pinto ng dahan-dahan. Sa loob ng dilim ng silid na iyon, sumandal siya sa pinto. Habang sa labas, narinig niya ang pagbuka ng pangunahing pinto ng opisina at ang pamilyar na boses ng lalaking minahal niya noon na ngayon ay pumasok sa eksena ng kanyang bagong magulong buhay. Sa loob ng madilim at tahimik na pribadong restroom, naririnig ni Clarissa ang muffled o malabong tunog ng boses ni Vance at Alexander sa labas. Bawat salitang binibitawan ni Vance tungkol sa mga numero at business projection ay tila ba galing sa isang mundong napakalayo na kay Clarissa. Nakatitig lang siya sa kawalan habang ang sarili niyang mga kamay nakahawak pa rin na mahigpit sa kanyang tiyan. Ang bawat segundo sa loob ng silid na iyon parang 1 taon para sa kanya. Pagkalipas ng halos 20 minuto na tila walang katapusan, narinig niya ang pagbuka at pagsara ng pangunahing pinto ng opisina. Umiral muli ang nakabibinging katahimikan sa labas. Isang marahang katok sa pinto ng restroom ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Sterling, lumabas ka na, wala na siya. Mababa at seryosong utos ni Alexander.
Dahan-dahang pinihit ni Clarissa ang hawakan ng pinto at lumabas. Sinalubong siya ng liwanag ng umaga na nagbumula sa malaking glass window ng opisina, kasabay ng malamig na titig ng CEO na ngayon nakasandal sa gilid ng kanyang lamesa. Cross-armed, tila ba mas lalo naging mabigat ang aura matapos ang pag-uusap nila ni Vance. Tinignan ni Clarissa ang prenuptial at marriage agreement na nananatili pa rin nakalatag sa ibabaw ng coffee table. Ang puting papel na iyon ay parang isang hatol ng habang buhay na pagkakakulong para sa kanya. Huminga siya ng malalim, hinugot lahat na natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan at hinarap ang dambuhalang lalaki sa kanyang harapan. Sir Alexander, panimula niya. Pinatitigas ang kanyang boses upang hindi nito mahalata ang panginginig ng kanyang buong sistema. Naiintindihan ko po na ginagawa niyo lang to dahil sa tingin niyo ito ang tamang paraan para sa isang Blackstone at nagpapasalamat po ako dahil hindi niyo tinakbuhan ng responsibilidad. Pero hindi natin kailangan magpakasal. Hindi niyo kailangan itali ang pangalan niyo sa isang katulad ko. Bahagyang kumunot ang makakapal na kilay ni Alexander. Hindi siya gumalaw sa kanyang pagkakasandal, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dalaga. At bakit mo naman nasabi yan, Clarissa? I already explained the risk at malinaw ang posisyon ko dito. Dahil hindi ko naman ipagsasabi sa kahit kanino na kayong ama. Mabilis sa sagot ni Clarissa. Diretsong tumingin sa mga mata ng binata upang ipakita na seryoso siya at walang nakakaalam tungkol sa gabing iyon sa club. Kakalimutan ko na nangyari yon, tulad ng napag-usapan natin kahapon bago natin nalaman ang tungkol dito. Palalayain ko ang batang ito bilang isang single mother. Kung tatanungin ako ng mga tao, ng pamilya ko o ng mga katrabaho ko kung sino man ang ama, gagawa ko ng ibang kwento. Sasabihin ko na isang estranghero na hindi ko na muling nakita o isang nakaraang relasyon na tapos na, hindi ko kayo idadamay. Hindi ko kailanman babanggitin ang pangalan na Alexander Blackstone sa buhay ng anak ko para lang makakuha ng pera o proteksyon. Kaya't pakiusap, bawiin nyo na ang kasal na ito. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Clarissa, unti-unting nagbabagong ekspresyon sa mukha ni Alexander. Ang blanko at kalkuladong mukha ng CEO unti-unting napapalitan ng isang madilim, malalim at naglalagablab na galit. Ang hangin sa loob ng marayang opisina ay tila ba biglang uminit. Dahan-dahan tumayo si Alexander mula sa kanyang pagkakasandal. Ang kanyang malalaking hakbang ay tila ba nagdala ng isang hindi nakikitang bagyo habang lumalapit siya sa kinaroroonan ni Clarissa. Sa bawat hakbang nito, otomatikong napapaatras si Clarissa hanggang sa maramdaman niya ang malamig na glass wall sa kanyang likuran. Walang kawalan. Pinatong ni Alexander ang kanyang kanang kamay sa glass wall sa mismong gilid ng ulo ni Clarissa, sapat na malapit para maramdaman ng dalaga ang nagpupuyos na galit at ang mabilis na paghinga ng lalaki. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang. Gagawa ka ng ibang kwento? Ang boses ni Alexander sa pagkakataong to ay hindi na ang swabe at mababang baritono. Ito ay isang pabulong na tila ba kulog na nagbabanta, puno ng puot at matinding pagkabigo. Sasabihin mo sa mga tao na ang anak ko ay anak ng kung sinong estranghero lamang? Gagawa ka ng kwento na may ibang lalaking nakasama mo sa kama, Clarissa. Naparunok si Clarissa. Ang kanyang puso ay parang lalabas na sa kanyang dibdib sa tindi ng takot at sa kakaibang lakas na inilalabas ng presensya ng binata. Sir, para naman po yan sa reputasyon ninyo. Shut up! Mariing putol ni Alexander. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa tindi ng emosyon. Hindi mo ba naiisip ang mga sinasabi mo? The mere thought of you suggesting to alternative histories. The thought of you telling the world that another man touched you, that another man held you in that bed, makes my blood boil. Napatitig si Clarissa kay Alexander, naguguluhan sa tindi ng reaksyon nito. Bakit ba to nagagalit ng ganito? Isang gabi lang ang meron sila, isang aksidente. Bakit parang may personal na pag-aari o matinding selos sa paraan ng kanyang pagsasalita? Sir Alexander, isang beses lang naman tayong nagkasama. Bakit po kayo nagagalit ng ganyan? Nanginginig na tanong ni Clarissa.
Huminga na malalim si Alexander. Pilit na kinokontrol ang sarili, ngunit ang kanyang panga ay nananatiling nakakuyom ng mahigpit. Dahil nung gabing yon, ako ang nandun, Clarissa. Ako ang umayak sa'yo. Ako ang nagmamayari sa gabing yon. At hindi ko masisikmura ang isipin na para lang sa pride mo o para lang makatakas sa akin, handa mong ipamigay ang kredito ng pagiging ama sa ibang lalaki. Handa mong hayaan na ibang taong isipin na may karapatan sila sa'yo o sa anak ko. Nilapit pa ni Alexander ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nanginginig na mga labi ni Clarissa. Makinig ka sa akin ng mabuti, Clarissa Sterling. Walang ibang lalaki, walang ibang kwento. Ang batang yan ay may dugo na isang Blackstone at ikaw, sa ayaw at sa gusto mo ay akin na. Simula ng gabing pumasok ka ng silid ko. Hindi ko hahayaan ng kahit sinong lalaki sa kumpanyang to o sa labas ng mundong to ay magkaroon ng pagkakataon na isiping may nakaraan sila sa'yo para lang pagtakpan ng totoo. Ang mga salita ni Alexander ay tila ba nag-iwan na isang permanenteng marka sa puso ni Clarissa. Ang tindi ng posibleng galit ng lalaking ito ay parehong nakakatakot at nakakalito. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi biro ang determinasyon ng bagong CEO. Medyo lumayo si Alexander ng kaunti upang bigyan si Clarissa ng espasyo na makahinga, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling mapang-utos. Pinaturo niya ang kanyang hintuturo sa dokumento sa lamesa. Pirmahan mo ang papel na yan. Ngayon din, Clarissa. Dahil kung hindi mo yan pipirmahan, ako mismo ang gagawa ng paraan para malaman ng buong kumpanya ang totoo sa loob ng araw na ito. At sisiguraduhin ko na wala kang ibang mapupuntahan kundi sa akin lamang. Choose your card wisely, my senior analyst. Nakatayo si Clarissa na tila ba naging estatwa sa gitna ng glass wall. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip ng mga posibleng mangyari. Kung ipagsasabi ni Alexander ang totoo ngayon, sisirain ito ang kanyang career at baka mas lalo siyang magiging tampuran ng chismis, lalo na kay Vance at Genevieve. Pero kung pipirmahan niya ang papel, papasok siya sa isang buhay kasama na isang makapangyarihan at posesibong bilyonaryo na tila ba may mas malalim pang plano para sa kanya kaysa pagiging ama lamang ng kanyang dinadala. Dahan-dahan, lumakad si Clarissa patungo sa mesa. Kinuha niya ang mamahaling fountain pen na nakapatong sa tabi ng folder. Tumingin siya kay Alexander sa huling pagkakataon na kasalukuyang nakatayo at pinapanood ang bawat galaw niya na parang isang leon na nakahanda ng hulihin ang kanyang biktima. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, idinampi ni Clarissa ang panulat sa ibabaw ng papel at dahan-dahan isinulat ang kanyang lagda sa ibabaw ng kanyang pangalan, Clarissa Dominic Sterling. Pagkaangat ng panulat ay narinig niya ang isang malalim at tila ba nasisiyahang buntong hininga. Mula kay Alexander, lumapit ang binata, kinuha ang folder at sinarado ito ng may pinal na desisyon. Good choice, wifey. Pabulong na saan ni Alexander na may kasamang isang misteryoso at mapaglarong ngiti na tuluyang nagpatakbo ng kakaibang kuryente sa buong katawan ng bagong pirmado na asawa. Ang paglipat ni Clarissa sa penthouse ni Alexander na matatagpuan sa pinakatuktok ng Blackstone Tower sa Bonifacio Global City ay naganap sa loob lamang ng isang gabi. Walang ingay, walang malaking truck na naghahakot ng gamit at higit sa lahat walang nakakaalam. Si Alexander mismo ang nag-utos sa kanyang mga pribadong tauhan na kunin ang mga personal na gamit ng dalaga mula sa kanyang dating apartment habang ang buong syudad ay natutulog. Nang unang beses na pumasok si Clarissa sa penthouse, halos malula siya sa luwang at garan ng lugar. Ang buong dingding gawa sa naglalakihang glass panels na nagbibigay ng 360-degree view ng nagniningning na mga ilaw ng syudad. Ang mga kasangkapan ay minimalist, ngunit halata na gawa sa mga mamahaling materyales na inangkat pa mula sa Europa. Amoy wood sage, bergamot at leather ang buong paligid. Ang pamilyar na amoy ni Alexander na ngayon magiging bahagi na rin ng araw-araw na buhay ni Clarissa. Gaya ng ipinangako ng binata, magkahiwalay ang kanilang silid. Ang kwarto ni Clarissa ay napakalaki. May sariling walk-in closet at ang kama kasing lambot ng ulap.
Ngunit sa kabila ng karangyaang ito, ang kanyang isip ay nananatiling balisa. Sa kanilang unang gabi, habang magkatapat silang naghahapunan sa mahabang lamesang gawa sa marmol, binitawan ni Clarissa ang kanyang hiling. Sir Alexander, panimula niya, habang dahan-dahang hinihiwa ang malambot na organic chicken breast na ipinaluto ng binata para sa kanya. Alexander, pagwawasto ng binata nang hindi tumitingin sa kanya habang sumisipsip ng red wine. Nasa labas tayo ng opisina, Clarissa, at may pinirmahan tayong papel. Ang tawag sa akin dito ay Alexander. Napanunok si Clarissa at huminga ng malalim. Alexander, mahiling sana ako tungkol sa kasunduan natin. Ibinaba ni Alexander ang kanyang baso at tumitig ng mariin sa kanya. Ano yon? Gusto ko sanang wag muna natin ipaalam o ipahalata sa kumpanya ang tungkol sa kasal natin at lalong-lalo na ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pakiusap ng dalaga. Ang kanyang mga mata puno ng pagsusumamo. Ayokong maging tampulan ng chismis. Ayokong isipin ng mga katrabaho ko, lalo na ni na Chloe at Vance, na nakuha kong posisyon ko o ang atensyon mo dahil sa ibang paraan. Gusto kong manatiling normal ang tingin nila sa akin bilang isang senior analyst. Pakiusap? Tinitigan siya ni Alexander na ilang saglit. Batid ng binata ang tindi ng pride ni Clarissa at ang takot nitong mahusgahan, lalo na nga't sariwa pang isyu ng pagpapakasal ni Vance at Genevieve. Bagaman gusto ng kanyang posesibong kultura na i-anunsyo sa buong mundo na pagmamayari ng babaeng nasa harap niya, pinili niyang unahin ang kapayapaan ng isip ng dalaga at ng kanilang dinadala. Fine, maikling sagot ni Alexander. We will keep it a secret for now. Ang alam ng publiko at ng management, nananatili kang lead analyst ng Batangas Eco Resort Project, pero may isang kondisyon. Ano yun? Sa loob ng kumpanya, magkaiba tayo ng departamento, ngunit oras na matapos ang office hours, asawa kita. Walang pag-aalinlangan, dumiretso ka sa sasakyan ko sa basement parking araw-araw. At kapag sinabi mong kumain ka o magpahinga ka, susunod ka. Walang nagawa si Clarissa kundi tumango. Salamat. Dito nagsimula ang isang kakaibang double life para kay Clarissa. Sa umaga, siya ang seryoso at masipag na senior marketing analyst ng Aurelius Global Holdings na tahimik na nagtatrabaho sa kanyang cubicle. Ngunit sa gabi at sa loob ng penthouse, nakikita niyang isang bahagi ng Alexander Backstone na di kailanman napanood ng mundo ng negosyo. Si Alexander ay naging labis na maalaga sa antas na kuminsan napapabilis ang tibok ng puso ni Clarissa sa ibang dahilan. Isang gabi, nagising si Clarissa bandang 2:00 sa madaling araw dahil sa matinding pananakit ng kanyang binti dahil sa cramps. Isang normal na sintomas ng maagang pagbubuntis. Habang pilit niyang minamasahe ang sariling binti sa dilim at tahimik na umasik, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Alexander na naka-gray na sweatpants lang at magulo ang buhok. Halatang nagising dahil sa narinig na mahinang daing mula sa kabilang kwarto. What's wrong? Nag-aalalang tanong ng binata habang mabilis na lumalapit sa gilid ng kama. Wala, cramps lang sa binti, lilipas din to. Pilit na sagot ni Clarissa habang namimilipit sa sakit. Hindi nakinig si Alexander. Agad siyang umupo sa gilid ng kama, kinuha ang binti ni Clarissa at ipinatong to sa kanyang kandungan. Sa pamamagitan ng kanyang malalaki at may init na palad, dahan-dahan niyang minasahe ang kalamnan ng binti ng dalaga. Ang kanyang mga galaw ay banayad, puno ng pag-iingat, na tila ba gawa sa mamahaling kristal ang hawak niya. Napatitig si Clarissa sa mukha ng binata sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nightstand. Ang seryoso at antipatikong CEO ay walang bakas ng pagkayamot. Ang tanging nakasulat sa mukha nito ay purong pag-aalala para sa kanya. Masakit pa? Mababang boses na tanong ni Alexander matapos ang ilang minutong pagmamasahe. Medyo nabawasan na. Salamat. Pabulong na sagot ni Clarissa. Pakiramdam niya mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa lapit ng kanilang mga tawanan. Bukod sa gabi, sinisiguro rin ni Alexander na maayos ang nutrisyon ni Clarissa. Tuwing umaga bago sila umalis, may nakandang breakfast at mga vitamin supplements na inireseta na isang pribadong doktor na dinala ni Alexander sa penthouse para personal na suriin si Clarissa.
Kahit sa opisina, palihim na nagpapadala si Alexander ng mga healthy na pagkain sa pamamagitan ng kanyang sekretary na si Amanda na pinalalabas na standard welfare package para sa mga senior sub-leaders ng proyekto. Dahil sa Batangas Eco Resort Project, ang dambuhalang proyekto ng kumpanya na kasalukuyang pinupush ng management, nagkaroon ang dalawa ng perpektong dahilan para maging magkasama palagi nang di pinaghihinalaan ng iba. Bilang lead analyst, si Clarissa ang madalas ipatawag sa isang executive suite upang magbigay ng mga update tungkol sa risk assessment, marketing budget, and timeline development ng resort sa Batangas City. Isang hapon, kasalukuyang nasa loob ng opisina ni Alexander si Clarissa kasama si Vance Montgomery upang talakayin ang pagpili ng mga suppliers para sa mga amenities ng resort. Sir Alexander, tingin ko mas makakatipid ang kumpanya kung kukuha tayo ng local contractors mula sa Batangas area para sa landscaping at interior fixtures. Paliwanag ni Vance habang pinapakita ang isang slide sa monitor. Mas mababa ang logistic cost at makakatulong pa tayo sa local community. Tumango si Alexander ngunit ang kanyang mga mata ay saglit na sumulyap kay Clarissa na nakaupo sa tabi ni Vance. Napansin ng binata na kanina pa bagyang iniimas ni Clarissa ang kanyang sentido, isang senyales na inaatake na naman to ng sakit ng ulo at pagkapagod dahil sa ilang oras na nilatag na pagtitipon. The concept is good, Montgomery. Formal na saan ni Alexander habang dahan-dahang pinipindot ang intercom sa kanyang mesa. Amanda, paki-cancel ang susunod kong meeting sa marketing team at magpadala ka rito ng mainit na tsaa na may luya at ilang light crackers. Napatigil si Vance at medyo nagulat sa biglang request ng CEO. Sir, may masama po ba sa pakiramdam ninyo? Tumingin si Alexander kay Vance. Ang kanyang mukha walang emosyon. Wala, but this meeting has been going on for 2 hours. Napansin ko medyo buwabagal ang pacing ng discussion natin. We need a short break at saka Miss Sterling looks like she needs some refreshments to keep her focus. Lumingon si Vance kay Clarissa, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha bilang kababata. Oo nga, Clarissa, ang putla mo ngayon. Sabi ko naman sa'yo, kung di mo pa kaya ang mahahabang meetings pagkatapos mong magkasakit noong nakarang linggo, pwede mo namang i-delegate sa akin yung ibang parte. Bago pa man makasagot si Clarissa, bigla sumabat si Alexander. Ang kanyang boses may malamig at matigas na tono na tila biglang nagbago ang timpla ng kanyang mood nang marinig ang pag-aalala ni Vance. Miss Sterling is fully capable of handling her project, Montgomery. At bilang lead analyst, mas gusto kong siya ang direktang kausap ko sa mga crucial na desisyon. You don't need to babysit her. Naramdaman ni Clarissa ang biglaang tensyon sa hangin. Alam niya nagagalit si Alexander dahil sa paraan ng pakikipag-usap ni Vance sa kanya. Upang maiwasan ang anumang gulo, mabilis siyang nagsalita. Salamat, Vance, pero kaya ko naman. Medyo napagod lang ako sa pagre-review ng mga financial sheets kaninang umaga. Nang dumating ang tsaa, personal na iniabot ni Alexander ang tasa kay Clarissa. Isang galaw na mabilis at formal sa mata ni Vance, ngunit para kay Clarissa, naramdaman niya ang banay na pagdampi ng mga daliri ng binata sa kanyang kamay. Isang tahimik na paalala na binabantay nito ang bawat kilos niya. Inumin mo yan habang mainit, Miss Sterling, utos ni Alexander. Na matapos ang meeting at lumabas na si Vance para bumalik sa kanyang departamento, naiwan si Clarissa sa loob para ayusin ang kanyang mga folder. Agad tumayo si Alexander mula sa kanyang upuan at nilapitan siya. Kinuha ng binata mga folder mula sa kamay ni Clarissa at ipinatong to sa lamesa. Inawakan niya magkabilang pisngi ng dalaga. Sinalubong ang mga pagod nitong mata. Sinabi ko na sa'yo, kapag napapagod ka, sabihin mo sa akin. Pabulong ngunit may seryosong otoridad na saan ni Alexander. Huwag mong pilitin ang sarili mo para lang patunayan sa Montgomery na yan na kaya mo. Alexander, trabaho to. Saka nakatingin si Vance kanina, baka makahalata siya. Depensa ni Clarissa, bagamat hinayaan niyang manatili ang mainit na palad ng lalaki sa kanyang mukha dahil nagbibigay ito ng kakaibang ginhawa sa kanyang nararamdaman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexander. Nilapit niya ang kanyang mukha. Dinikit ang kanyang noo sa noo ni Clarissa. Wala akong pakialam sa kanya.
Ang pakialam ko lang ay ang kalusugan mo at ng anak natin. Mamayang gabi, maaga tayong uuwi. Ako ang magluluto ng hapunan at sisiguraduhin ko matutulog ka ng maaga. Napatitig si Clarissa sa malalapit na mata ni Alexander. Ang gintong hawla na kinatatakutan niyang pasukin nung una ay unti-unting nagbabago. Sa ilalim ng proteksyon at walang katapusang pag-aalaga ng posesibong bilyonarong ito, nagsimulang makaramdam si Clarissa ng isang emosyong matagal nang nawala sa kanya. Ang pakiramdam na maging tunay na pinahahalagahan at iniirog. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang matinding pagbabago sa sistema ni Clarissa, isang pagbabagong hindi niya binalak at hindi niya napaghandaan. Ayon sa pribadong doktor na regular na bumibisita sa penthouse, pumasok na si Clarissa sa yugto ng paglilihi kung saan naging erratic ang kanyang mga hormones. Ngunit imbes na manggaling sa mga kakaibang pagkain katulad ng maasim na mangga o mamahaling putahe, ang naging kakaibang hilig ng kanyang paglilihi ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Nagsimula ito isang Sabado ng umaga. Nagising si Clarissa na wala si Alexander sa tabi ng kanyang silid dahil maaga itong bumaba sa private gym ng building para mag-workout. Pagkabangon niya, bigla siyang dinalo ng isang matinding bigat sa dibdib. Hindi siya mapakali. Ang malaking penthouse na dati tinuturing niyang tahimik na kanlungan ay tila ba naging masyadong malawak at walang buhay. Napadpad siya sa master's bedroom, ang silid ni Alexander. Dahan-dahan siyang pumasok, lumapit sa gilid ng kama kung saan naroon ang mga unan ng binata. Nang maupo siya at naamoy ang naiwang bango ng wood sage at leather sa unan ni Alexander, doon lang tila kumalma ang nagwawalang bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Niyakap niya ang unan nito, ibinaon ang kanyang mukha doon at doon siya natagpuan ni Alexander pagkaakit nito mula sa gym. Clarissa? Tawag ni Alexander habang pinupunasan ang kanyang basang buhok gamit ang tuwalya. Bahaga pa tong hinihingal mula sa training. Nang iangat ni Clarissa ang kanyang mukha, nagulat si Alexander nang makitang namumugto ang mga mata ng dalaga at may mga luhang muling nagbabadyang pumatak. "What's wrong? May masakit ba sa'yo?" Ang bata. Sunod-sunod na tanong ng binata habang mabilis na lumuluhod sa harap ni Clarissa. Hinawakan ang kanyang mga kamay na nanginginig. "Wala." Pagsinghot ni Clarissa, pilit tinatago ang mukha sa unan. "Bigla lang kitang hinahanap. Pagising ko, wala ka. Ang lungkot-lungkot dito." Napatitig si Alexander sa kanyang asawa, ang isang matapang, independent at seryosong senior analyst na nakakaharap niya sa board meetings ay kasalukuyang nakaupo sa kanyang kama, nakayakap sa kanyang unan at umiiyak dahil lang sa hindi siya nakita sa loob ng 2 oras. "Naglilihi ka ba sa akin?" Pabulong na tanong ni Alexander. Ang kanyang boses ay may kasamang kakaibang lambot. Tumango si Clarissa. Ang kanyang mga pisngi ay bigla ang nag-ahit ng tindi sa hiya. "Ang bango mo kasi, tsaka kapag nakikita kita parang naiiyak ako. Ewan ko ba, hindi ko naman gustong maging ganito, Alexander. Nasisiraan na yata ako ng bait." Deep inside, sa kaibuturan ng puso ni Alexander Blackstone ay may isang pagsabog ng hindi mapapantay ang ligaya ang naganap. Ang lalaking kilala sa pagiging bato at walang pakialam sa mundo ay nakaramdam na isang matinding kiliti at init sa kanyang dibdib. Ang ideya na ang babaeng lihim niyang hinahangad at pinoprotektahan ay labis na umaasa sa kanyang presensya na ang sarili niyang bango ay magpapakalma dito. Nagbigay sa kanya ng isang uri ng satisfaksyon na hindi kayang tumbasan ng kahit anong bilyong pisong kontrata. Kinikilig siya. Isang pakiramdam na bago, kakaiba at lubos na nakakahumaling para sa isang Alexander Blackstone. Subalit pinanatili niya ang kanyang maskara ng pagiging matatag, bagaman isang banayad ng ngiti ang di niya napigilang sumilay sa kanyang mga labi. "Kung ganon, hindi na ako aalis sa tabi mo," sabi ni Alexander habang dahan-dahang inaagaw ang unan mula sa yakap ni Clarissa at pinalitan to ng sarili niyang katawan. Hinila niya si Clarissa papalapit, binuhat to ng bahagya upang paupuin sa kanyang kantungan at niyakap ng mahigpit. "Dito ka lang. Amuyin mo ako hanggang sa gusto mo." Sinubsob ni Clarissa ang kanyang mukha sa leeg ni Alexander. Nilalanghap ang perpektong halo ng kanyang pabango at ang init ng kanyang balat matapos mag-ehersisyo.
Sa posisyong yon, tuluyan ang tumigil ang kanyang pag-iyak, pinalitan ng isang malalim na pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Ang pagiging clingy na ito ni Clarissa ay nagpapatuloy hanggang sa loob ng opisina ng Aurelius Global Holdings na naging isang malaking hamon para sa kanilang pinagkasundoang lihim. Dahil sa Batangas Eco Resort Project, halos araw-araw silang may dahilan para mag-usap, ngunit para kay Clarissa, hindi sapat ang formal na distansya sa loob ng conference room. Tuwing nasa malaking lamesa sila, kasama ng ibang department heads, kabilang si Vance Montgomery, ang mga mata ni Clarissa palaging nakapalo kay Alexander. Kapag tumitingin si Alexander sa ibang direksyon o nakikipag-usap ng seryoso sa ibang babaeng executive, nakakaramdam si Clarissa ng isang mahinang kurot ng selos at lungkot, dahilan para mapakagatlabi siya at mapayuko. Isang hapon, matapos sa isang mahabang presentation, lumabas na ang lahat ng tao sa boardroom maliban kina Alexander at Clarissa. Si Clarissa kunwaring nag-aayos ng kanyang laptop, ngunit ang totoo, ayaw niya pang umalis dahil gusto niya pang makasama ang binata. Nang masigurong nakasara ang pinto at silang dalawa na lang ang naiwan, tumayo si Alexander mula sa kabisera ng lamesa at dumapit sa kinaroroonan ni Clarissa. Sterling, formal na tawag niya. Ngunit ang kanyang mga mata may halong panunukso. Kanina mo pa ako tinititigan habang nagpapakita ng Q4 projection si Montgomery. Muntik ko nang di mabasa mga numero dahil sa tindi ng tingin mo. Napatayo si Clarissa. Ang kanyang mga libro na yakap niya sa kanyang dibdib. Kasi ang tagal matapos ng meeting, tsaka ang layo mo sa akin. Dahan-dahan humakbang si Alexander papalapit. Hinuri ang bewang ni Clarissa at sinandal to ng bahagya sa gilid ng mahabang lamesa. Gusto mo ba akong lapitan? Walang salitang sumagot si Clarissa. Sa halip, binitawan niya ang kanyang mga hawak na gamit sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahan sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Alexander sa ilalim ng mamahaling suit jacket nito. Humawak siya sa magkabilang gilid ng kanyang polo shirt. Ang bango mo talaga ngayon. Huwag ka munang gumalaw kahit ilang minuto lang. Pabulong na hiling ng dalaga. Ang boses ay parang isang bata na nagmamakaawa. Muli, nagrevolusyon ang emosyon sa loob ng dibdib ni Alexander. Ang bawat hatak ni Clarissa, ang bawat pagsisiksik nito sa kanyang dibdib ay tila ba nagtatanggal ng lahat ng pagod niya mula sa maghapong trabaho. Pinatong niya ang kanyang baba sa ulo ng dalaga habang kanyang malalaking kamay marahang hinahaplos ang likod nito. Alam mo namang marami pang nakatagong trabaho si Amanda sa lamesa ko, wifey, pabulong na sagot ni Alexander. Ang salitang wifey ay may kasamang malambot na halik sa tuktok ng buhok ni Clarissa. Pero para sa'yo, pwede natin gawin na 10 minuto. Deep inside, gustong-gusto ni Alexander ang posisyong ito. Kung pwede nang wag nang lumabas ng boardroom at manatili na lang silang ganito maghapon, gagawin niya. Pakiramdam niya, unti-unti nang natutunaw ang yelo sa kanyang puso na matagal niyang inalagaan. Dito sa mga sandaling ito, nang hindi nila namamalayan, ay nagsimula ng umusbong ang isang malalim at totoong pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Hindi na to dahil lamang sa pinirmahang kontrata para sa proteksyon ng bata. Hindi na ito dahil sa isang gabing aksidente sa club. Ito ay dahil na sa mga gabi ng pag-aalaga, sa mga hapon ng palihim na paghawak ng kamay sa ilalim ng lamesa at sa kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa. Ngunit sa kabila ng tindi ng kanilang nararamdaman, wala bang sino man sa kanila ang handang umamin. Para kay Clarissa, natatakot siya na ang lahat ng asikaso at lambing ni Alexander ay dala lamang ng obligasyon nito bilang ama ng kanyang dinadala. Natatakot siya na kung aamin siya na nahuhulog na ang kanyang loob, baka isipin ng binata na sinasamantala niyang sitwasyon para tuluyang maangkin ng isang Blackstone. Para naman kay Alexander, natatakot siya na biglain ang dalaga. Alam niya, sariwa pa sa isip nito ang 5 taon na lihim na pagmamahal kay Vance Montgomery. Ayaw niyang isipin ni Clarissa na pinipilit niya ang kanyang sarili dahil lang sa kapangyarihan niya. Gusto niyang maging kusa ang lahat. Gusto niyang matutunan siyang mahalin ni Clarissa hindi bilang asawa sa papel, kundi bilang ang lalaking karapat-dapat sa kanyang buong buhay. Alexander, tawag ni Clarissa habang nakasubsob pa rin ang mukha sa kanyang dibdib. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin at sa pag-unawa sa mga kakulitan ko dahil sa paglilihi.
Hinalikan ni Alexander ang noo ng dalaga, isang halik na matagal, mabigat at puno ng mga salitang hindi niya pa kayang bitawan. You don't need to thank me, Clarissa. Subukan mo lang na wag akong tingnan ng ganyan kapag kasama natin si Montgomery dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili kong ituro sa kanya kung sinong tunay na nagmamay-ari ng mga tingin mo. Isang mahinang kurot sa tagiliran ang isinagot ni Clarissa na sinundan ng isang mahinang tawa mula kay Alexander. Isang tunog ng kasiyahan na sa loob ng penthouse at sa tabi lang ng kanyang clingy na asawa naririnig ng mundo. Ang 10 minutong hiningi ni Clarissa tila lumampas na sa hangganan ng oras. Sa loob ng tahimik at nakasarang boardroom, ang ingay ng labas ng kumpanya tuluyan ng naglaho. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagpikit ng blind sa bintana na bahagyang sumasala sa sikat ng hapon at ang marahas ngunit pinipigilang pagtibok ng kanilang mga puso. Nakasobsob pa rin ang mukha ni Clarissa sa dibdib ni Alexander. Nilalanghap ang pamilyar at nakakahumaling na amoy nito. Ngunit sa pagkakataong to may nagbago sa hangin. Ang init na nagmumula sa katawan ng binata ay tila naging mas matindi at ang mga haplos ng malalaking kamay nito sa kanyang likod ay hindi na basta pagpapakalma. May kasama na tong pag-angkin, isang mabigat at nagpupuyos na pagnanasa na matagal nilang kinukulong ni Alexander sa ilalim ng kanyang formal na maskara bilang CEO. Dahan-dahan inangat ni Alexander ang baba ni Clarissa gamit ang kanyang mga daliri. Napilitang tumingala ang dalaga at doon, sumalubong sa kanya ang mga matang hindi na lamang puno ng pag-aalala, kundi ng isang nag-aalam na apoy. Clarissa, pabulong na tawag ni Alexander. Ang kanyang boses mas naging paos at mababa kaysa sa karaniwan. Sinasadya mo ba to? Ang alin? Nanginginig ang boses na tanong ni Clarissa habang ang kanyang mga kamay nananatiling nakakapit sa polo shirt ng binata. Ang pananatili ng ganito kalapit sa akin, ang pagsubo ng mukha mo sa dibdib ko, ang pag-akit sa akin gamit ang mga tingin mo buong maghapon. Pag-amin ni Alexander, ang kanyang hininga ay maliit na dumadampi sa mga labi ni Clarissa. I've been holding back for weeks, Clarissa. Sinabi ko sa iyo na hindi kita pipilitin, na igagalang kong espasyo mo, pero kapag ganito ka kalapit, kapag ganito mo kong hawakan, unti-unti mong sinusunog ang natitirang kontrol ko. Napatitig si Clarissa sa mga labi ni Alexander. Sa halip matakot sa tindi ng babala ng binata, isang kakaibang pakiramdam ng pananabik ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang paglilihi, ang kanyang mga hormona at ang mga unti-unting sumisibol na pag-ibig na matagal niyang tinatago ay nagsama-sama upang wasakin ang sariling mga depensa. Di niya alam saan niya nahugot ang lakas ng loob, ngunit sa unang pagkakataon hindi siya umiwas. Huwag kang magpigil. Pabulong at halos hindi marinig na sagot ni Clarissa. Ang kanyang mga mata unti-unting pumikit habang bahagyang iniaangat ang kanyang muka. Ang maikling pahintulot na iyon ang tuluyang pumutol sa natitirang tanikala ng kontrol ni Alexander. Sa isang mabilis at dominanteng galaw, sinakop ni Alexander ang mga labi ni Clarissa. Ang halik hindi banayad, ito ay mapusok, gutom at puno ng matagal ng kinuhang pagnanasa. Isang malalim na daing ang kumawala sa lalamunan ni Clarissa nang maramdaman ang bigat at tindi ng pag-angkin ni Alexander. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nakakapit lang sa polo nito, dahan-dahan umakyat patungo sa leeg ng binata. Sinusubsob ang kanyang mga daliri sa makapal at malambot nitong buhok upang mas lalo tong hilahin papalapit. Hindi binitawan ni Alexander ang kanyang mga labi habang kanyang isang kamay ay marahang bumuhat sa bewang ni Clarissa. Iniangat to ng bahagya upang tuluyan tong maiupo sa ibabaw na mahabang mahogany boardroom table. Ang mga folder at ilang piraso ng papel na inayos ni Clarissa kanina ay nayurakan at nagkalat sa sahig. Ngunit walang sino man sa kanila ang may pakialam. Humiwalay ng bahagya ang mga labi ni Alexander, ngunit para lang ilipat ang kanyang mga halik papaba sa panga ni Clarissa, patungo sa kanyang sensitibong leeg. Ang bawat dampi ng labi at ngipin ni Alexander ay nagpapakawala ng kakaibang kuryente na nagpatindig sa balahibo ng dalaga. Inalis ni Alexander ang kanyang suit jacket at pabaya itong inihagi sa sahig. Ang kanyang mga kamay mabilis na naglakbay sa ilalim ng cream-colored blazer ni Clarissa.
Dahan-dahang hinuhubad to upang maiwan na lamang ang dalaga sa kanyang corporate dress. Ang bawat haplos ng mainit na palad ni Alexander sa kanyang balat ay tila ba nagiiwan ng marka ng pagmamayari. You are mine, Clarissa. Pabulong na dumaing si Alexander sa pagitan ng kanyang mga halik. Ang kanyang kamay marahang dumaan sa umbok ng tiyan ni Clarissa bago umakyat sa kanyang bewang. Sinasabi ng isip mo na dahil lang to sa bata, pero alam ng katawan mo at alam ng puso mo na sa akin ka lang nararapat? Hindi na nagawang sumagot ni Clarissa gamit ang mga salita. Ang tindi ng emosyon at ng pisikal na atraksyon sa pagitan nilang dalawa ay masyadong mataas upang bigyang daan ng lohika. Hinila niyang muli ang mukha ni Alexander para sa isa pang malalim na halik. Isang halik na nagsabing sumusuko na siya. Sumusuko na siya sa gintong hawla. Sumusuko na siya sa lalaking ito na unti-unti nang nagiging buong mundo niya. Sa ibabaw ng malaking lamesa ng boardroom, sa loob ng silid kung saan kadalasang ginagawa ang mga bilyong pisong desisyon sa negosyo, naganap ang isang mas malalim at mas selyadong kasunduan sa pagitan ng kanilang mga katawan. Ang bawat galaw ni Alexander ay may kasamang kakaibang pag-iingat. Palaging iniisip ang kalagayan ni Clarissa at ng kanilang dinadala. Ngunit hindi nababawasan ang tindi ng hilahil at tamis ng kanilang pagsisama. Ang silid ay napuno ng tunog ng mababilis na hininga, ng mga pabulong na pangalan at ng isang pag-iibigan na bagamat wala pang formal na pag-amin ay tuluyan ng naging totoo at buhay. Makalipas ang halos isang oras, ang liwanag ng araw sa labas, tuluyan ng napalitan ng orange at purple na kulay ng dapit hapon. Sa loob ng boardroom, tahimik na nakasandal si Clarissa sa dibdib ni Alexander na ngayon nakaupo sa isa sa mga marangyang executive chair habang nakakandong ang dalaga sa kanya. Nakatalokpong sa kanilang dalawa ang suit jacket ni Alexander upang bigyan sila ng init at proteksyon mula sa malamig na air conditioning. Inaayos ni Alexander ang nagulong buhok ni Clarissa gamit ang kanyang mga daliri, habang kanyang kabilang kamay ay protektadong nakapatong sa tiyan ng dalaga. Ang kanyang mukha may bakas na matinding satisfaksyon at isang kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Galit ka ba? Pabulong na tanong ni Alexander habang hinahalikan ng balikat ni Clarissa. Umiling si Clarissa, ang kanyang mga pisngi ay namumula pa rin mula sa nangyari. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg nito. Hindi, pero paano kung may pumasok kanina? Paano kung bumalik si Amanda o si Vance? Nang marinig ang pangalan ni Vance, bahagyang humigpit ang hawak ni Alexander sa bewang ni Clarissa. Nakalak ang pinto at walang sino mang may lakas ng loob na pumasok sa opisina ko nang walang pahintulot ko. At lalong wag mong babanggitin ang pangalan ng lalaking yan pagkatapos ng nangyari sa atin, wifey. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Clarissa. Possessive? Yes, I am. Walang pag-aalinlangan na pagtanggap ni Alexander. Iniharap niya si Clarissa sa kanya, seryosong tumitig sa mga mata nito. Simula ngayong gabi, wala nang magbabago, Clarissa. Sa loob ng penthouse, sa loob ng opisinang ito, asawa kita at gagawin kong lahat para mapanatili ka sa tabi ko. Tumingin si Clarissa kay Alexander. Nakikita ang lalaking handang humarap sa buong mundo para sa kanya. Bagamat wala pa ring formal na salitang mahal kita na binibitawan ng bawat isa dahil sa takot at pride, ang nangyari sa loob ng silid na iyon ay isang malinaw na patunay na ang kanilang kwento ay hindi na lamang isang transaksyon. Sila ay nakatali na sa isa't isa, hindi lang dahil sa papel kundi dahil sa isang pag-ibig na nagsisimula ng sumiklab ng mas maliwanag kaysa sa alinmang bituin sa lungsod. 5 buwan ang mabilis na lumipas. Ang maliit at patagong umbok sa tiyan ni Clarissa noon ay isa na ngayong halatang halata at bilugang tiyan na nagpabago sa kanyang tindig at anyo. Dahil sa lumalaking dinadala, mas lalo siyang naging blooming. Ang kanyang balat tila may natural na lambong ng liwanag at ang kanyang mukha ay mas lalo naging kaakit-akit. Sa loob ng 5 buwang iyon, walang katapusan ng pag-aalaga at pagiging posesibo ni Alexander. Halos ayaw na nitong patayuin si Clarissa sa opisina at kung hindi lang dahil sa pagmamatigas ng dalaga na tapusin ng Batangas Eco Resort Project ay baka matagal na tong ginawang reyna ni Alexander sa loob ng penthouse.
Bagamat gabi-gabi silang magkatabi at ramdamang tindi ng pagmamahal sa bawat kilos at yakap, nanatili pa rin nakakulong sa kanilang mga puso ang mga salitang mahal kita. Pareho pa rin silang natatakot na magpatalo sa tindi ng pride. Isang mahalagang araw ang dumatol sa kumpanya. Isang dambuhalang convergence meeting ang tinakda sa Grand Ballroom ng Aurelius Global Holdings. Ang paksa, isang bilong-pisong joint venture partnership para sa malawakang pagpapalawak ng resort project sa Batangas. Dahil sa tindi ng okasyon, formal na dumalo ang mismong chairman ng kumpanya, ang ama ni Alexander na si Senior Chairman Arthur Blackstone, kasama ang kanyang asawang si Lily Eleanor. Naroon din si Vance Montgomery bilang marketing director, si Chloe at ang iba pang matataas na opisyal. Siyempre, bilang lead senior analyst na may hawak ng buong data, naroon si Clarissa suot ang isang maluwag na navy blue Empire waist corporate dress na sadyang pinili ni Alexander upang maging komportable ang kanyang tiyan. Eksaktong alas 10 ng umaga bumukas ang pinto ng boardroom at niluwa nito ang mga VIP guest. Ang pamilyang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking shipping at real estate conglomerate sa bansa, ang Sterling Group. Pumasok ang isang may edad na mag-asawa na may napakataas at marangal na aura, sina Don Alejandro at Doña Maria Victoria Sterling. Kasunod nila ang isang matangkad at makisig na lalaki na naka-custom Italian suit, si Christian Sterling, ang tumatayong Chief Executive Officer ng kanilang kumpanya. Nang mag-angat ng tingin si Clarissa upang batiin ang mga panauhin, saglit na huminto ang tibok ng kanyang puso. Namilog ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat, ngunit mabilis din tong napalitan na isang patagong ngiti at makahulugang kislap sa kanyang mga mata. Naisipan niyang manatiling tahimik sa kanyang sulok at hindi gumawa ng anumang ingay. Mabilis na nagsimula ang meeting. Maayos na nailatag ang mga plano at si Clarissa ay perpekto nakapag-present ng risk assessments. Bagay na umani ng paulit-ulit na pagtango mula kay Don Alejandro at isang proud na titig mula kay Alexander na palihim na nakatingin sa kanyang asawa buong oras. Nang matapos ang opisyal na pirmahan ng memorandum, nagkaroon ng bahagyang tawanan at kaswal na kwentuhan sa pagitan ng mga matatanda. Si Senior Chairman Arthur Blackstone ay masaya na nakikipag-usap kay Don Alejandro. Napakagandang simula nito para sa ating dalawang pamilya, Alejandro. Masayang saad ng ama ni Alexander. Ang resort na ito sa Batangas ay magiging simula pa lang ng marami nating proyekto. Biglang umiti na makahulugan si Don Alejandro. Tumingin kay Alexander na kasalukuyang seryosong nag-aayos ng kanyang mga papeles. At pagkatapos ay tumingin sa kanyang asawa na si Doña Maria Victoria. Alam mo, Arthur, may mas maganda pa akong ideya para mas talong tumibay ang alyansa ng ating mga kumpanya. Pabiro ang panimula ni Don Alejandro, ngunit may tono ng seryosong mungkahi. Bakit din natin pag-isipan ng isang arranged marriage sa pagitan ng anak mong si Alexander at ng kaisa-isa naming anak na babae? Tingin ko, perpekto silang dalawa. Narinig ng buong silid ang biro. Si Vance at ang ibang executives bahagyang napangiti. Iniisip na isang napakalaking power move kung sakaling mangyayari yon. Ngunit para kay Alexander, ang biro na yon ay parang isang bomba na sumabog sa kanyang harapan. Otomatikong napalingon si Alexander sa kinaroroonan ni Clarissa at doon nakita niya ang bahagyang pagkabigla at ang pagkatulala sa mukha ng dalaga. Ang kanyang posesibo at protektadong puso biglang binalot na isang matinding takot at panik. Natakot siya. Natakot si Alexander na baka isipin ni Clarissa na bahagi siya ng planong ito o baka magalit ito, lumayo at bawiin lahat ng tiwalang unti-unti nitong binibigay sa kanya sa loob ng 5 buwan. Ang isipin pa lang na magagalit si Clarissa at aaresto sa penthouse ay sapat na para mag-collapse ang mundo ng aroganteng CEO. Walang pag-aalinlangan, mabilis tumayo si Alexander mula sa kanyang upuan. Naging matigas at seryoso ang kanyang mukha, tuluyang pinuputol ang anumang biro sa loob ng silid. I apologize, Don Alejandro, pero hindi po maaari. Mariin, mabilis at walang paligoy-ligoy na pahayag ni Alexander. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong boardroom. Sapat para matigilan ng lahat, kabilang ang kanyang sariling mga magulang. May mahal na po akong ibang babae. Siya lang ang nag-iisang babaeng nagmamay-ari ng puso ko at siya lang ang nakikita kong makakasama ko habang buhay. Sa katunayan, handa at nakatakda ko na siyang pakasalan sa simbahan sa lalong madaling panahon.
Sa bawat salitang binitiwan ni Alexander ang mga mata niya, nakatitig ng diretso at buong tapat kay Clarissa. Ang kanyang pag-amin ay hindi na para sa negosyo. Ito ay isang pampublikong deklarasyon ng kanyang matagal nang tinatagong pag-ibig sa dalaga. Narinig ni Clarissa ang bawat salita. Ang kanyang puso ay tila ba natunaw sa tindi ng emosyon. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan unti-unti nangilid sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa labis na ligaya at pagkabigla. Sa wakas, narinig niya rin ang mga salitang nagpapatunay na hindi lamang obligasyon ang dahilan kung bakit siya naroon sa tabi ng binata. Natahimik ang buong boardroom. Si Senior Chairman Arthur ay napataas ang kilay, habang si Vance napatingin kay Clarissa. Dahan-dahang nakakahalata sa kakaibang palitan ng tingin sa pagitan ng CEO at ng Senior Analyst. Biglang bumasag ng isang mahinang tawa mula kay Don Alejandro. Kung ganon, ayaw naming mamilit, Alexander. Humihingi ako ng paumanhin kung nabigla kita, isang malaking karangalan para sa babaeng mahal mo ang magkaroon ng isang lalaking tapat na katulad mo. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Alexander, dahan-dahang tumayo si Doña Maria Victoria Sterling mula sa kanyang upuan. Ang kanyang marangyang mga alahas ay kumislap habang naglalakad siya patungo sa dulo ng mahabang lamesa kung saan nakatayo si Clarissa na kasalukuyang nagpupunas ng kanyang luha. Lumapit ang matandang hinhin na senyora at sa gulat ng lahat ng tao sa loob ng silid, marahan itong hinawakan ng magkabilang pisngi ni Clarissa at niyakap to ng napakahigpit. Oh my dear, bakit ka umiiyak? Malambing na bati na matandang babae. Ang boses ay puno ng maternal na pagmamahal. Anak, ang tagal mong hindi tumatawag sa bahay. Anak! Bulalas ng chairman na si Arthur Blackstone, muntik nang mabitawan ng kanyang mamahaling ballpen. Si Alexander naman tila managing isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang matatalas na mata ay namilog sa tindi ng gulat habang nakatitig kay Clarissa. Pagkatapos ay kay Christian Sterling na kaya'y nakangiti na ng malawak at lumapit din sa dalaga para umakbay. Hi little sis! Nakangiting bati ni Christian kay Clarissa bago binalingan ang natutulalang si Alexander. Alexander, mukhang hindi mo alam na ang senior analyst na halos ikulong mo narito sa opisina mo ay ang kaisa-isa at pinakamamahal naming kapatid, si Clarissa Dominic Sterling. Isang malaking pagsabog ng katotohanan ang yumanig sa buong kumpanya sa sandaling iyon. Si Clarissa, ang simpleng babae na 5 taong nagpakapagod mula sa pinakamababang posisyon. Ang babaeng inakala ni Alexander na isang ordinaryong empleyado na walang kalaban-laban sa lipunan ay anak pala ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Tumingin si Clarissa kay Alexander. Isang matamis at may kaunting panunukso ang sumilay sa kanyang mga labi habang hawak ang kanyang 5 buwang tiyan. Surprise, Alexander? Pabulong na saad ni Clarissa habang ang buong boardroom ay nanatiling tulala sa tindi ng revelasyon ng kanilang magiging bagong reyna. Matapos ang tila bombang revelasyon sa boardroom, mabilis pinalabas ni Alexander ang lahat ng tao. Wala siyang pakialam kung ang kanyang mga magulang, ang pamilya Sterling o si Vance Montgomery ay may libo-libong katanungan. Ang tanging alam na lang ng mga sandaling iyon, kailangan niyang makasama ang kanyang asawa. Ang kanyang reyna na si Clarissa Dominic Sterling nang sila lang dalawa. Dinala niya si Clarissa pabalik sa kanilang pribadong kanlungan, ang penthouse sa Bonifacio Global City. Pagkasara pa lang ng pinto ang katahimikan ng malaking silid, binalot na isang matinding emosyon na 5 buwan na nilang kinigimkim. Hinarap ni Alexander si Clarissa, ang kanyang mga mata naglalagablab pa rin sa halo-halong gulat, pananabik at pag-ibig. Lumapit siya. Hinawakan na magkabilang balikat ng dalaga at sa unang pagkakataon, tuluyan ang bumagsak ang kanyang maskara bilang isang aroganteng bilyonaryo. Clarissa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang boses ni Alexander ay nanginginig, puno ng pagsusumamo. Ang pamilya mo, ang yaman mo, bakit pinili mong magpahirap sa kumpanya ko ng 5 taon? Isang matamis na ngiti ang sinagot ni Clarissa. Dahan-dahan niyang pinatong kanyang mga kamay sa dibdib ni Alexander. Nararamdaman na mabilis sa tibok ng puso nito. Dahil gusto kong patunayan ang sarili ko, Alexander. Ayokong makuhang respeto ng mga tao dahil lang sa apelido ko. Kaya hinayaan ko si Kuya Christian na mamahalang ng Sterling Group habang ako'y namuhay ng simple.
At nung gabing magkasama tayo, nung pinapirma mo ko ng kasunduan, natakot akong sabihin ng totoo. Dahil baka isipin mo ginagamit kong kapangyarihan ng pamilya ko laban sa'yo. Hinila ni Alexander si Clarissa papalapit. Sinubsob ang kanyang muka sa leeg ng dalaga at niyakap to na napakahigpit ngunit may pag-iingat sa lumalaking tiyan nito. Wala akong pakialam kung sinong pamilya mo, Clarissa. Pabulong at nanginginig na saad ng binata. Nung sabihin ko kanina sa boardroom na may mahal na akong iba, seryoso ko doon. Hindi ko na kayang itago to, Clarissa. Mahal kita. Mahal na mahal kita higit pa sa buhay ko. Higit pa sa kumpanyang binuo ko. Hindi to dahil sa obligasyon. Hindi dahil sa bata. Mahal kita dahil ikaw si Clarissa. Ang babaeng tuluyang nagpatunaw sa yelo ng puso ko. Nang marinig ang mga salitang matagal lang hinihintay ng kanyang puso, tuluyan ng umagos ang mga luha sa pisngi ni Clarissa. Niyakap niya ang leeg ni Alexander. Sinubsob ang sarili sa init ng katawan ng binata. Mahal din kita, Alexander. Pag-amin niya sa pagitan ng kanyang paghikbi. Matagal na. Bago ko pa man namalayan, ikaw nang sinisigaw ng puso ko. Ang paglilihi ko sa iyo, ang pagiging clingy ko. Hindi lang yon dahil sa mga hormone ako, dahil yon sa mahal na mahal kita at natatakot akong mawala ka sa akin. Kumiwalay ng bahagya si Alexander. Hinuli ang mga labi ni Clarissa para sa isang malalim, matamis at mapagpalayang halik. Isang halik na walang kaakibat na kontrata o kasunduan. Kung hindi, purong sumpaan ng dalawang pusong tuluyan ng nagkatagpo. Nang kumalma ang kanilang mga damdamin, ginabayan ni Alexander si Clarissa na maupo sa malambot na sofa. Lumuhod ang binata sa kanyang harapan. Dahan-dahang inaplos ang bilugang tiyan ng dalaga na nasa 5 buwan na ang laki. May isa pa pala akong sorpresa sa iyo, Alexander. Nakangiting panimula ni Clarissa habang ang kanyang mga daliri naglalaro sa buhok ng asawa. Ano yon, wifey? May mas malaki pa bang kumpanya na pagmamayari mo na hindi ko alam? Biro ni Alexander na nagpangiti sa dalaga. Kinuha ni Clarissa ang kanyang handbag at naglabas na isang nakataping papel. Isang opisyal na resulta ng kanyang pinakabagong ultrasound na palihim niyang pinuntahan itong nakarang araw kasama ng kanyang pribadong doktor. Iniabot niya ito kay Alexander. Binuksan ni Alexander ang papel. Habang binabasa ang medical na ulat at tinitingnan ang itim at puting larawan ng dalawang maliliit na anyo sa loob ng sinapupunan ni Clarissa, bigla napatigil ang binata. Ang kanyang panga ay bahagyang bumaba sa tindi ng gulat. Twins? Ang boses ni Alexander tila nawala ng lakas. Tumingala siya kay Clarissa, ang kanyang mga mata ng lalaki. Kambal ang anak natin? Oo, Alexander. Isang lalaki at isang babae. Masayang kumpirma ni Clarissa. Imbes na tumalon sa tuwa, biglang napanguso si Alexander at bahagyang binitiwan ng papel. Tumayo siya at tumalukip-kip. May kasamang patagong tampo na nakasulat sa kanyang mukha. Bakit hindi mo ako sinama sa klinik? Reklamo ng posesibong CEO. Ang kanyang boses ay parang isang bata na naagrabyado. Asawa mo ko, Clarissa. Ako ang ama, karapatan kong makita sila sa unang pagkakataon sa monitor. Bakit mag-isa ka lang na pumunta ron? Natawa na malakas si Clarissa sa reaksyon ng kanyang asawa. Ang isang kinatatakutang pinuno ng business world ay nagtatampo dahil lang hindi sinama sa ultrasound. Lumapit si Clarissa, hinila ang polo shirt ni Alexander para paupiin to sa tabi niya at mabilis na hinalikan ang nakapaskil na labi nito. Huwag ka nang magtampo, habi. Malambing na saad ni Clarissa na agad namang napaamo sa matigas na mukha ng binata. Gusto ko lang naman isurpresa ka ngayon. Tingnan mo nga, napakaganda ng timing, 'di ba? Isang malaking regalo para sa atin ngayong araw. Bumuntong hininga si Alexander, ngunit mabilis ding napalitan ng isang napakalawak ng ngiti ang kanyang mukha. Muli siyang sumubsob sa tiyan ni Clarissa. Marahang hinahalikan ang umbok nito, isang lalaki at isang babae. Pamilya na tayo, Clarissa. Isang totoong pamilya. Pagkalipas na isang buwan, isang marangya at napakagandang engrandeng kasal ang naganap sa isang pribado at makasaysayang katedral. Walang naging hadlang mula sa magkabilang pamilya. Sa katunayan, ang unyon ng Blackstone at Sterling ay tinuturing na kasal ng dekada sa buong bansa.
sa harap ng dambana, sa mata ng Diyos at sa harap ng lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, kabilang ang mga empleyado ng Aurelius Global Holdings, si Chloe at si Vance Montgomery, na ngayon tanggap na ang katotohanan ay buong selyadong nangako sina Alexander at Clarissa ng habang buhay na katapatan. Matapos ang seremonya, sa gitna ng marangyang reception, tumayo si Alexander sa entablado habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Kinuha niya ang mikropono upang ibahagi ang isang balita na matagal lang pinag-uusapan sa mga koridor ng kumpanya. Ngayong gabi, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Pagsisimula ni Alexander, ang kanyang isang kamay ay protektadong nakapatong sa bewang ni Clarissa, kung saan ang kanyang 6 na buwang tiyan ay kitang-kita na sa kanyang pasadyang wedding gown. At nais ko ring formal na i-anunsyo sa buong mundo ang aking asawa. Si Clarissa ay 6 na buwan ng buntis. Kami ay binayaan ng kambal na anak, isang lalaki at isang babae. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Si Lady Eleanor at Doña Maria Victoria ay emosyonal na nagpupunas ng kanilang mga luha sa tuwa, habang si Senior Chairman Arthur at Don Alejandro ay masayang nagtataas ng kanilang mga baso ng champagne bilang pagbubugay sa bagong henerasyon ng kanilang mga pamilya. Tumingin si Alexander kay Clarissa, ang kanyang mga mata puno ng walang katapusang pasasalamat. Salamat sa pagpasok sa buhay ko, aking reyna. Salamat sa pagiging gintong hawla na nagbigay sa akin ng tunay na kalayaan at pag-ibig, aking CEO. Pabulong na sagot ni Clarissa. Sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw at sa harap ng mundong handa nilang baguhin ng magkasama, muling naglapat ang kanilang mga labi. Isang perpektong pagtatapos sa simula ng kanilang habang buhay na kwento ng pag-ibig. Isang maulan na hapon, pagkalipas ng 6 na buwan, ang tahimik na penthouse sa Blackstone Tower ay binalot na isang bagong uri ng himig. Ang sabay na mahinang iyak ng dalawang sanggol na tila ba nakikipag-unahan sa atensyon ng kanilang mga magulang. Sa loob ng nursery room ay may malaking glass window. Dahan-dahan, idinuway ni Clarissa ang kanilang bunsong babae, si Celeste, habang nakasandal sa dibdib ni Alexander. Ang binata naman, nasuot pa ang kanyang corporate polo, ngunit nakatupi na ang mga siko, ay bihasang nagpapatugtog sa kanilang panganay na lalaki. Si Alexander Jr., ang matikas at kinatatakutang CEO ng Aurelius Global Holdings, ay wala ng bakas ng lamig sa mukha. Ang tanging nakasulat sa kanyang mga mata habang nakatitig sa kanyang mag-ina ay purong sapat, kapayapaan at walang katapusang pagmamahal. Tingnan mo sila, Alexander. Pabulong na saan ni Clarissa. May pagod ngunit napakatamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Sinong mag-aakala na ang gabing yon sa club ang magdadala sa atin sa ganito kagandang pamilya? Niyoko ni Alexander ang kanyang mukha upang ihubog ang isang matagal at banayad na halik sa noo ni Clarissa. Bago lumipat sa mga labi nito, isang kamay niya ang protektadong yumakap sa bewang ng asawa. Pinag-iisa silang 4 sa ilalim ng init ng kanyang bisig. Hindi ito aksidente, Clarissa. Pabulong na sagot ni Alexander, ang kanyang baritono ay puno ng emosyon. Destiny yon. Dahil simula pa lang ng mundong ito, sinilang na ako para maging gintong hawla mo at isinilang ka para maging nag-iisang reyna ng buhay ko. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan sa ibabaw ng nagniningning na syudad. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang kanilang mundo tuluyan ng naging perpekto, buo at puno ng walang katapusang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, sa papel o sa kontrata, kundi sa tapat ng pag-aalaga, pag-iba ng sariling pride at sa kahandaan na protektahan ng pamilya sa lahat ng pagkakataon. Dito po nagtatapos ang kwento ni na Alexander at Clarissa. Maraming salamat sa lahat ng ating mga listeners sa inyong walang sawang pagsubaybay at suporta. Mula chapter 1 hanggang sa huling yugto. Kayo po ang nagbibigay buhay sa kwentong ito. Hanggang sa muling pagkikita sa mga susunod nating pakikipagsapalaran. Magandang araw at pagpalain po kayong lahat.